Ako si Liuan, ang pinakamayamang tao sa dinastyang Ming. Nagsimula sa isang itim na medyas. Isang bote ng alak ang nagbunyag sa aking pinagmulan. Pinaiyak ko ang mga mararangya gamit ang instant noodles. Nakapagbenta ako ng mga kutsilyo sa hukbo. Nakipagkapatiran sa akin si Emperador Yongle. Ginawaran ako ni Emperador Hongwu ng titulong Maharlika. Nailigtas ko ang isang prinsipe. Nakapagpabagsak ako ng mga mananako. Ako si Liuan, ang mga ngalakal ng emperador ng dinastyang Ming. Ngayon, nanunumpa akong lilipulin ang mga Mongol. Sumulong! Sasabihin mong maswerte ako. Kapag sinabi ko, baka hindi ka maniwala. Noong bagong dating ako sa panahong ito, isa pa rin akong hamak na palaboy na binubugbog ng mga panggulo. Binibini. Halika at samahan mo akong magsaya, binibini. Talagang walang hiya ka. Mga kawal. Hindi ko akalaing mapapadpad ako sa dinastyang Ming. Ang dating may-ari ng katawang ito ay isang walang kwentang hamak. Nakikitira at kumakain sa bahay ng kanyang hipag. Maghapon siyang kumakain, umiinom at nagsusugal. Kung ano-anong kalokohan ang ginagawa. Talagang wala na siyang mukhang maihaharap. Nagising na ang tiyuhin. Nagpapanggap. Nagpapanggap lang siyang bangkay. Nagpapanggap siyang patay. Yuan. Yuan, buhay ka pa. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Ako. Magpapakulo ako ng tubig. Kung wala kang pera, bumangon ka agad at ayusin mo ang sarili mo. Huwag mo kaming alalahanin ng walang dahilan. Umalis na tayo. Ano ba ang isinuot mo? Wasak na agad ang simula. Aktibo na ang sistema ng universal na pamilihan. Naipamahagi na ang mga panimulang produkto. Instant noodles. Alak na ergoto. Sabong asupre. Sistema ng pamilihan. Mabuti na lang at may mahiwagang gintong daliri. Lisong. May utang sa akin ang bunso mong kapatid na 50 tael na pilak mula sa sugalan. Ngayong araw ang takdang bayaran. Kapag hindi nagbayad, gigibain ko ang bahay na ito. Nakikita mo ba? Dumating na ang mga naniningil ng utang sa sugalan. Mas malala na naman ang sinapit ng pamilya Li. Tabi. Kapag hindi kayo makabayad, dudurugin ko kayong lahat. Nanay. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Narito si nanay. Kuya. Kasing hirap ng daga ang pamilyang ito. Wala man lang kahit ano. Wala kaming pera. 50 tael na pilak. Dapat kumpleto, walang kulang ni 1 sentimo. Hindi kayo makabayad. Kung gayon, isasama ko na ang batang ito. Tangka mo lang. Kahit buhay ko ang kapalit, hindi kita hahayaang galawin ang pamangkin ko. Ay! Wala ka talagang pera. Magbayad ka agad. Huwag ninyo kaming piliting gumanti. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. 50 tael. Walang kulang ni 1 sentimo. Sa loob ng 3 araw. 50 tael. Sinabi mong 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay mababayaran mo ang utang. Kung hindi pa rin malinaw, bahala na kayo sa kanya. CJ. 3 araw na nga. Tara na. 3 araw. Ano naman ang maisasauli niya? Ang hampas lupang iyon sa pamilya Li ay puro kapahamakan ang dala. Tama nga. Pabigat lang siya sa buong pamilya. Balang araw, babagsak din siya sa kamay ng mga sugarol. Sige na, umalis na kayo. Kuya. Ek. Pinasakit ko ang ulo ninyo. Yuan. Humingi pala ng tawad ang batang si Yuan. Yuan. Basta magsisi ka. Ang perang ito, pagkakasyahin ni kuya para sa iyo. Huwag kang gagawa ng katangahan. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Gabi na. Hindi kita bibigyan ng hapunan. Napakabuti talaga ng pamilyang ito. Hay! Pasan ko na ang mga kasalanan ng dati kong buhay. Ako na ang mananagot. Taon 15 na ng paghahari ng Hongwu sa dinastyang Ming. Bagaman masagana ang lungsod ng Jinling. Kung gusto kong kumita agad ng pera, kailangan ko ng kaunting publisidad. Boss. Isang pitsel ng mainit na tubig. Ihaw na tupa. Anong amoy iyon? Ang bango. Kaibigan. Ano ang kinakain mo? Kaibigan. Ano ba talaga ang kinakain mo?
Ito ang lihim na resipi ng aming mga ninuno. Pansit na tupa na may malinamnam na sarsa. Pansit na tupa. Saan ka kumuha ng karne ng tupa? Bakit napakabango? Hindi pwedeng pansit lang. Kailangan itong ipare sa masarap na alak. Bote na salamin. Anak, mayaman ka ba? Hindi ka naman mukhang ganoon. Ano ba ang alam mo? Gustong-gusto ng mga maharlika ang pagbabalik sa payak at tunay na pamumuhay. Ang pitsel ng alak na ito ay pinakiusapan kong kunin mula sa mga ngalakal ng kanlurang rehiyon. Isang pambihirang kayamanan. Ginawa ito gamit ang ginto, jade at piling butil. Tinatawag itong eliksir ng hamog. Pitsel elixir ng hamog. Pinapaasim ito ng 49 na araw. At saka itinatago sa bote ng 3 taon. Alak na gawa sa taberna ng Zuichian. Kaibigan. Napakapino at napakabango ng alak na ito. Maaari ba akong makatikim? Magbabayad ako ng 1 liang. Kaibigan, hayaan mo akong makatikim. 2 liang ang ibabayad ko. Ako muna ang titikim. Anong uri ng alak ito? Tikman ko nga. 100 liang. Bibilhin ko na. Lungsod ng Jinling. Totoo nga, puro pera ang umiikot dito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Zhu Xiaoxi. Zhu Xiaoxi. Hindi kaya ikaw ang tanyag na si Emperador Chengzu ng Ming? Napakatsamba naman. Ako si Liuan. Batay sa iyong anyo at tindig. Taglay mo ang tikas ng isang bayani. Halatang halata ang iyong otoridad. Ako na ang mag-aalay ng masarap na alak sa bayani. Makipagkaibigan tayo. Nakakatuwa ka naman. Ikaw talaga, kaibigan. Kaibigan na kita. Batang tagasilbi. Heto na. Ubos. Napakasarap ng alak. Siyempre naman. Ang alak na ito ay mula sa taberna ng Zuichian. Sa buong dinastyang Ming, ito lamang ang nag-iisang bote. Kahit may salapi ka, hindi mo ito mabibili. Saan mo nakuha ito? Lihim ng langit iyan, hindi maaaring ibunyag. Ngunit kung nagustuhan ito ni Kuya Di, sa ibang araw, kukuha ulit ako ng ilan. Ituloy natin ang pag-inom. CJ, kasunduan na iyan. Kuya Zhu, nahuli ako. Chiang Mao, umupo ka agad. Siya ba? Ikaw pala. Kuya. Siya ang nang-api sa akin noong araw. Ikaw. Noong araw, nabulag ako sa pagnanasa. Napagkamalan kong dalagang mapangahas ka. Ngunit mula nang minsan kitang makita. Sa umaga ay langit ang tanaw, sa dapit hapon na may mga ulap. Kahit nakaupo, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nangangahas ka pa talagang magsalita ng ganyan. Talagang tatagain kita. Anong klaseng alak ito? Napakaganda ng bote. Ang bango rin ito. Maging marangal po kayo at palampasin ang kasalanan ng hamak na ito. Ituring ninyo po ang alak na ito bilang paghingi ko ng tawad. Masarap nga ang alak. Ikaw talagang bata ka. Aba. Hindi ba't iisang bote lang ang mayroon sa buong dinastyang Ming? Aba. Ang daldal mo, bata ka. Pero marunong ka palang maglabas ng magagandang bagay. Ito na ang nag-iisang bote. Ibigay mo na lahat kay kuya. Sa susunod na magkaroon ng alak si Bunso. Ako ang unang magbibigay galang kay kuya. Mahusay ka, bata. Tapat kang tao. Ayan, bumalik na naman tayo sa usapang iyan. Sa tingin ko, marikit at maayos ang batang kapatid na ito. At marunong ding makiramdam. Malaki ang mararating niya balang araw. Bunso, patawarin mo na siya. Kuya. Inapi niya ako. Bakit sapat nang humingi siya ng tawad sa iyo? Gusto ko rin ng alak. Ano ba ang alam ng isang dalaga sa alak? Kumain ka na lang ng ulam. Binibini kung hindi kayo tatanggi. Iaalay ko sa inyo ang sabon na Kyongyu. Mabuting bagay ito na ipinadala ng mga ngalakal mula sa silangan. Ginagamit ito sa paglilinis ng balat. Nakagaganda at nakapagpapakinis ng kutis. Ang bango. Mabuti at marunong kang makiramdam. Hindi ko alam kung saan nagmula ang magkapatid na ito. Nakakakain nila ng kasalo si Zudi. Ilang tao ba ang kayang makagawa niyan? Hindi ko na kayo paglilihiman. Dati, nabulag ako sa pagnanasa. Hindi ako nagpakasipag sa tamang gawain. Sa mga ginawa ko noon, niwala akong mukhang maiharap. Mga kuya, maging saksi kayo. Mula ngayon, magbabago na ako ng lubusan. Muli akong magiging mabuting tao. Liuan, parang may ibang ibig sabihin ang mga salita mo. Kumusta ang lasa ng alak na ito? Matapang at malakas. Ito ang pinakadalisay na alak na natikman ko sa buong buhay ko. Bunso, talagang napakasarap ng alak na ito.
Saan mo ba talaga nakuha ang napakasarap na alak na ito? Hindi kita lolokohin, kapatid. Ako mismo ang gumawa ng alak na ito. Matagal ko nang gustong magbukas ng isang maliit na taberna. Sariling sikap. Maaga akong naulila. Si kuya at ang hipag ko ang nagpalaki sa akin sa hirap, mula dumi hanggang ihi. Nagbubuhat ng mga kargamento si kuya sa pantalan. Gumigising ng madaling araw at nagtatrabaho hanggang gabi. Kaya kung ano-anong karamdaman ang inabot niya. Nagluluto at naglalaban naman ang hipag ko para sa mayayamang pamilya. Hanggang sa halos mabulok na ang mga kamay niya. Dati wala akong naipagmamalaki. Kung ano-anong kalokohan ang ginawa ko. Pero ngayon, natauhan na ako. Kaya gusto kong magbukas ng maliit na taberna. Kikita ako para masuklian sina kuya at ang hipag ko. Para naman makapamuhay sila ng maayos kahit ilang araw. Mabuting kapatid, huwag ka nang umiyak. Masarap ang alak mo. At mukhang marunong kang makitungo. Ako na ang bahala sa iyo, kapatid. Akala ko kung anong malaking problema. Huwag kang mag-alala, bunso. Bibigyan kita ng kasulatan para sa negosyo sa ibang araw. Kung gayon, maraming salamat, ika-4 na kapatid. Hoy! Paano naman ako? Bunso, halata namang hindi ka mayaman. Ituring mong puhunan ko ang 500 leang na ito. Kapag nagbukas na, araw-araw akong iinom ng alak mo. Ako rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung tuloy-tuloy ang supply ng alak na ito, mas madali nating maaakit ang mga makapangyarihang tao. Kasali ako, kasali ako. Mula ngayon, kailangan kong uminom nito araw-araw. Tagay. Hahaha. Talagang kakaiba ang taong ito. Alamin din niyo ang buong pagkatao niya. Opo. Ano ang ginagawa mo? Yuan ang pagkain ko. Kung kakain kayo, kumain kayo ng masasarap. Puting harina at inihaw na tupa. Manok at pansit na may karne. Mantikang panluto. At pinong asin. At ano naman ito? Pansit na may inihaw na tupa. At ito naman ay, ang tawag dito ay instant noodles. Ako na ang magluluto. Hintayin ninyo ako. Baka nagnakaw na naman ang batang katulong. Narito na ang sabaw ng manok. Ito. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Inay. Ang bango. Huwag kayong nakatulala. Kumain na kayo. Kumain kayo. Kainin ninyo habang mainit. Yuan magsabi ka ng totoo. Saan galing ang mga bagay na ito? Hindi ka ba naduling? Baka naman nagnakaw o nang agaw ka. Hipag. Kumain kayong lahat ng panatag. Bawat baryang kikitain ko, ako si Liuan. Ay malinis at marangal. Nasa hinaharap pa ang magagandang araw natin. Inihaw na tupa. Ang sarap, Hong. Kuya, ang bahay na ito na ang magiging negosyo natin. Yuan ito. Ito ang tulong na ibinigay sa iyo ng isang marangal na tao. Talagang kailangan. Pagdating ng araw, gagawin nating magkakadugtong ang mga taberna natin. Hindi lang tayo magbubukas ng mga taberna. Magbukas pa ng iba't ibang tindahan. Sabay tayong yumaman ng husto. Ay, sino ba ang napakaangas na ito? Ikaw pala, hamak na bata. Saan mo naman ito ninakaw at dinaya? At nakakuha ka pa ng ganitong tindahan? Sino ba ang napakaangas na ito? Napakaangas naman. Ikaw pala, hamak na bata. Lesiu. Saan mo naman ito ninakaw at dinaya? At nakakuha ka pa ng ganitong tindahan? Siya lang ang magbubukas ng tavern, nakakatawa. Bumili kayo ng alak, malugod namin kayong tatanggapin. Ngunit may iba pa akong pakay. Sa ibang lugar tayo mag-usap. May pera kang magbukas ng tavern. Pero wala kang pambayad ng utang. Ikaw na hamak at mabahong walang hiya. May utang kang 100 leang napilak sa akin. Dalhin mo sa akin ngayon ang buong halaga. 100 leang. 50 leang lang naman ang tunay na utang. Kasama ang interes at multa sa pagkaantala. Akin ang kasulatan ng utang kaya ako ang masusunod. Kahit ang emperador pa ang dumating, wala siyang pakialam dito. Hindi pa naman sumasapit ang takdang araw. Kapag nagbukas na ang tavern ko at kumita, babayaran kita ng buo kasama ang interes. Yevi, kikita ba talaga ang palpak mong tavern? Kapag sinabi kong magbukas ka, magbubukas ka. Kapag sinabi kong huwag, isara mo ang pinto. Yuan ito. Huwag kang makialam. Usakin ninyo para sa akin. Bilisan ninyo, hinihintay ko ang pera. 100 leang. Bawal bawasan kahit isang barya. Tingnan nga natin kung sino itong napakalakas magsalita. Sino ang nangahas mang api sa bunso kong kapatid? Kuya, narito na ang mga saklolo. Ang sugalan sa distrito ng Angli.
Sa iyo ito, hindi ba? Bayani, mag-usap tayo ng mahinahon. Mag-usap tayo ng mahinahon. Bakit ko pa ipaliliwanag sa iyo? Mga kawal. Opo. Dalhin ang mga taong ito sa tanggapan ng Jingzhao. At siya sa atin ang mga talaan ng sugalang ito. Kapag nangahas kayong magtago kahit kaunting halaga. Bukas, ang ulo ninyong aso ay isasabit sa tarangkahan ng pamilihan. Hindi po kami mangangahas. Maawa po kayo, Ginoo. Kuya. Kuya, iligtas mo ako. Nagkamali ako. Maawa po kayo. Mga tauhan ng pamilya Chang. Maling kalaban ang pinili ng sugalang iyon. Deserve nila iyon. Ilang tao na kaya ang niloko ng distrito ng Angmi. Maraming salamat, Kuya Chang, sa inyong makatarungang pagdamay. May bigla ang mahalagang gawain sa tahanan ni ika-4 na prinsipe. Kaya nauna na siya. Inutusan niya kaming ihatid ito. Ipagpasalamat mo ito para sa akin kay ika-4 na prinsipe. At salamat din, Kuya Chang. Binibini Chang. Huwag muna kayong magpasalamat. Malapit nang magbukas ang tavern mo. Pagkasunduan muna natin. Kapag nagbukas na, magre-reserba muna ako ng 100 banga. Aba! Napakalakas mong uminom, Kuya. Hindi ko kayang ubusin ang ganito karami ng mag-isa. Sa mga susunod na araw, magdaraos ng pangangaso sa labas ng lungsod ang mga marangal na tao ng Huaixi. Para iyon sa mga kapatid kong makikisaya. Mga marangal na tao ng Jinling. Pangangaso. Hindi ba ito isang magandang pagkakataon sa negosyo? Magsasama-sama ang lahat ng makapangyarihan sa buong lungsod. Hindi sasapat ang 100 banga. CJ, pagdating ng araw, ihahanda ko talaga ito para sa iyo, Kuya. Kung ganoon, aalis na ako. Ang sabong kyongyu mo, ang bango. Salamat sa iyo. Hindi ko alam kung may asawa na ang dalagang iyon. Kuya, hindi mo ba naisip ang asawa mo? Ang sabong kyongyu mo, ang bango. Salamat sa iyo. Hindi ko alam kung may asawa na ang dalagang iyon. Kuya, hindi mo ba naisip ang asawa mo? Ano ba ang iniisip mo? Napansin ko lang na may gusto sa iyo ang dalagang iyon. Tama na nga. Magpapasalamat na ako sa langit at lupa kung hindi niya ako kinamuhian. Yuan handang tumulong sa iyo ang mga mararangal na taong ito. Napakalaking biyaya niyan. Huwag na huwag mo silang bibigin. Pagdating sa taberna, hindi pwedeng magpabaya. Dapat mahusay ang pagkakagawa ng alak. Dapat malinaw ang bawat kwenta. Sa pakikitungo sa mga tao, dapat. Alam ko na, Kuya. Hindi pa ako tapos magsalita. Binabati kita, na kumpleto na ng tagapangasiwa ang unang gawaing pangkalakalan at nabuksan na ang tindahan. Naipamahagi na ang mga gantimpalang produkto. Mani, kanin na may paminta at paanang manok na maanghang. Yayaman na ang taberna ko. Yuan hindi ka na rin bata. Kapag gumagawa ng bagay, dapat maging responsable at mahinahon. Hindi pwedeng gaya ka pa rin ng dati. Sige na. Babalik ako sa pantalan para maghakot ng mga paninda. Kapag nahuli ka, ibabawas sa sahod mo. Kasamang lisong. Formal kitang itinatalaga. Bilang tagapangasiwa ng taberna ng Zuichian. Ano ang tagapangasiwa? Isa lang akong hamak na manggagawa. Halos hindi nga ako marunong bumasa. Paano ko magagawa yan? Kuya, nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala rin ako sa iyong asawa. Isama mo rin ang iyong asawa kapag dumating ang panahon. Bilang tagapagtala ng mga kwenta, ako na ang tatakbo sa mga utos ninyo. Hindi naman iyan mas mahirap kaysa sa pagbubuhat mo ng malalaking sako sa pantalan. Hindi maaari. Hindi ko kayang gawin ito. Paano kung may magkaproblema? Kuya, gamitin mo naman ang konsensya mo at mag-isip. Ilang taon ka nang naghahakot ng paninda sa pantalan. Araw-araw, umaalis ka bago pa magbukang liwayway. At umuwi ka kapag madilim na. Kaya nagkaroon ka ng sari-saring karamdaman. Ano ang silbi ng kaunting perang kinikita mo? Paano kung malugi tayo? Kung ganoon, tayong dalawa ang tumaya. 3 araw ang palugit mula sa pagbubukas. Kung walang marating ang taberna, hindi na ninyo kailangang tulungan ako ng iyong asawa. Maghakot ako ng paninda kung kailangan. Maglalaba ako kung kailangan. Wala na akong sasabihin kahit isang salita. Kung mapupuno ng tao ang harapan ng taberna ko. Ikaw at ang iyong asawa. Sumunod na lamang kayo sa akin ng maayos. Ito. Sige, ayos na. Tatak ito sa usapan. Mani ang ipare sa 3 banga ng alak. Ang paa ng manok ang pulutan sa alak ng Zuixian. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano tayo matatalo. Paru-paro, huwag kang tumakbo. Bakit ang dami mong pawis? Namumula rin ang mukha mo. Tawagin ang manggagamot ng palasyo para matingnan ka. Lola Emperatriz, ayos lang ako. Napagod lang ako sa pagtakbo. Pakiramdam ko, may mali. Huwag magsiksikan. Pumila kayo ng maayos. Sapat ang alak para sa lahat. Ang sumingit ay pumunta sa hulihan at pumila ulit. Ihain na ang mga putahe. Alak na Zuixian. Malutong na paa ng manok na may puting jade. Malutong na tokwa na may paminta at asin. Mga Ginoo, kain at inom kayo ng mabuti. Magdagdag pa ng 2 banga ng alak na Zuixian. Makikipagduelo ako sa taong ito. Sino ang natatakot kanino? Ayos. 2 banga ng alak na Zuixian. Kapatid.
Ibalot mo ang tig 2 kilo ng paa ng manok at tokwa. Dadalhin ko. Magugustuhan ito ng aking asawa. CJ, 2 kilo, ibalot mo. Panginoon, ako ang namamahala rito. Ako ang bilang 71. Gaano pa katagal ang pila? Panginoon, maghintay po kayo sandali. Tinatayang 2 o 3 oras pa. CJ, Panginoon, ako ang namamahala rito. Hindi ko na kayang amuyin ang alak ninyo. Hayaan ninyo muna akong makatikim. Isang lagok lang, pwede ba? Mahal na Ginoo, hindi namin kayo naaasikaso ng maayos. Makiinom muna kayo nito. Ituring na lang ninyo itong aming munting handog. CJ, huwag kayong magmadali. Sagot ng aming tindahan ang alak ninyo ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuti. Kumusta? Handa akong tumanggap ng pagkatalo. Kahit wala ang kasunduang ito sa pustahan. Ako at ang iyong hipag. Hindi ka namin pababayaan sa sandaling kailangan mo kami. Binata, maganda ang negosyo mo. Kuya. Halika, halika. 100 banga ng alak na Zwixian. Naipaghanda na ng bunso ang lahat. Alak. Bunso. 100 banga. Baka hindi pa sapat. Hindi sapat. Ilang banga pa ang kailangan mo, kuya? Maghahanda pa ako kung kailangan. Pakiusap. Biglang darating ang kamahalan kasama ang prinsipe para sa pangangaso. Sumama rin ang mga prinsipe at matataas na opisyal. Nadoble ang bilang kumpara noon. Hindi bababa sa 300 banga. At hindi pa kasama ang kanilang mga pamilya. 300 banga. Gaano karaming sangkap ang kakailanganin yan? Ilang araw kaya ang aabutin? Tama ka. Kung hindi natin ito maihanda sa oras, panlilin lang iyon sa mga mararangal na tao. Emperador Zui Wanzhang. Emperador Hongwu. Kung makakapasok ako sa linya ng pamilya ng hari, at may dadagdag pa ang mga produkto mula sa pamilihan, malaya na akong makapaghahari sa buong dinastyang Ming. Kuya. Hipag. Ipaubaya mo na sa akin. Magandang araw ngayon. Matutupad ang lahat ng nais natin. Anong malaking itim na bola iyan? Huwag mong gambalain ang pagkita ko ng pera. Kahanga-hanga ang kapangyarihan ng ama. Tumama sa gitna. Ama, walang makapapantay sa pana at kabayo ninyo. Ni Emperador Qin Shi Huang o Emperador Han Wu ay walang makapapantay sa inyo. Paglalangis ng hangin Gabi na. Umalis na tayo. Halina't tikman ang piging na inihanda ng batang iyon mula sa pamilya Chang. Kahanga-hanga ang tindig na ito. Karapat-dapat nang tawagin kang dakilang Emperador Hongwu. Talagang napakabighani mo, mahal na ninuno. Kapatid na Li, huwag ka nang matulala. Halika't tumulong ka. Mabuti na lamang at napapanahon ang pagpapadala mo rito. Ituring mo na lang na may utang akong loob sa iyo. Kuya, ganoon na pala kalalim ang samahan natin. Kailangan pa ba nating itago ang ating pagkakakilanlan? CJ, hindi naman ito lihim. Ang ama ko ay isang bantog na general na nagtatag ng ating kaharian. At ginawaran siya ng titulong prinsipe ng Zheng. Kung gayon, ikaw pala ang mahal na prinsipe ng Zheng. Paumanhin, paumanhin. Nagsimula na ang piging. Umalis na tayo. Mamaya, maupo ka sa tabi ko. Chiang Mao. Bakit bigla kang sumali sa pagtitipon naming mga nakababata? Hindi ka naman magagalit, ano? Dumating ang kamahalan. Isang malaking karangalan iyon para sa amin, inyong kamahalan. Kahit magmakaawa kami, hindi namin iyon makakamit. Kamahalan, tikman ninyo ang alak na ito. Sadyang hinanap ito ng inyong lingkod. Napakasarap na alak. Matapang. Talagang malakas ang tama. Pagdaan pa lang sa lalamunan, ramdam na agad ang alak. Parang bumalik tayo sa mga panahong iyon. Noong sumabak tayo sa walang patumanggang pagpatay. Kumalma na. Mga tauhan. Palitan ninyo ng malaking mangkok. Napakasarap na alak. Chiang Mao, saan mo nakuha ang alak na ito? Babalik ako sa tanong, kamahalan. Nakuha ng inyong lingkod ang alak na ito mula sa isang kaibigan sa bayan. Walang kapantay ang husay ng taong iyon sa paggawa ng alak. Nagkataon lamang na narito rin siya sa piging na ito. Ako po si Liuan, isang hamak na mamamayan. Nagbibigay galang po ako sa kamahalan. Ikaw ang gumagawa ng alak na ito. Ako nga po ang hamak na mamamayan. Ang alak na ito, maglaan ka ng isang bahagi. Para lamang sa kusina ng palasyo. Gagawaran kita ng isang pleke. Bibigyan ka nito ng pahintulot na gamitin ang tatak ng suplay ng palasyo. Mula ngayon, ang alak para sa paggamit ng palasyo ay ikaw ang magsusuplay.
Nagpapasalamat po ang hamak na mamamayan sa dakilang biyaya ng kamahalan. Sayonging. Ano ang nangyari sa iyo, Sayonging? Sayonging. Magising ka. Narito ang ama mo. Ano ang nangyayari? Ipatawag ang manggagamot ng palasyo. Opo, ginang. Pupunta na ako. Siya. Amoy alak ang kanyang bibig. Uminom ng alak si Sayonging. Dakpin ninyo ang taong ito. Ang mga sintomas na ito. Hindi kaya may malubhang reaksyon si Zuk Sayonging sa alak. Grabe naman. Matandang Zhu. Bakit ang bilis mong magbago ng mukha? Kamahalan. Walang sala ang hamak na mamamayan. Hindi ko naman siya pinainom. Ikulong ninyo ang taong ito. Kuya Di. Kuya Chang. Tulungan mo ako. Wala akong kasalanan. Sayonging. Nasaan ang manggagamot ng palasyo? Kapag gumaling si Sayonging, hindi ako tatanggi sa anumang hiling mo. 1,100 leang. Mayaman na tayo. Gusto mo bang pumasok sa paaralan at matutong bumasa? May pera si inay. Ipagpapaarkila kita ng pribadong guro. Gusto kong kumain ng karne. Karne. Karne na lang ang nasa isip mo. Bakit? Kumita na tayo ng pera, hindi ka pa rin masaya. Huwag mo munang galawin ang perang ito. Itabi muna natin ito para kay Yuan. Gagamitin niya ito sa pagpapamilya balang araw. Gabi na. Bakit hindi pa umuwi si Yuan? Siguradong kung saan na naman siya gumagala dala ang pera. Hindi nagbabago ang aso sa pagkain ng sarili nitong dumi. Huwag kang magsalita ng ganyan. May utos ang silangang kawanihan. Siya sa atin at isara ang taberna ng Zuixian. Ang mga walang kinalaman ay umalis agad. Ano? Anong ibig mong sabihin, isasara? Bahay ko ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Lumabas kayo. Huwag ninyong hadlangan ang mga gawain ng pamahalaan. Ang pera ko. Inay. Natatakot ako. Sabi ko na nga ba, ang hamak na iyon ng pamilya Li. Ilang araw pa lang tayong nakakahinga ng maluwag. Siguradong may panibagong gulong ginawa si Liuan. Kakaraayos pa lang ng buhay natin. Sinira na naman niya ang lahat. Bakit ka umiiyak? Bilisan mo, kunin mo ito. Ang 500 leang na itinago ko buong gabi. Bilisan mo at mag-isip ka ng paraan para mahanap si Yuan. Manugang. Baka may ginawa na naman siyang kasalanan at pinapalo. Ano pang hinihintay mo, umalis ka na. Yuan, huwag na huwag kang mapapahamak. Humanap ka ng taong may kapangyarihan. Saklolo, wala akong kasalanan. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Kamahalan. Paulit-ulit naming sinuri ang lahat, kamahalan. Hindi pag-inom ng alak ang dahilan ng pagkahimatay ng prinsipe. Totoo ba? Napakakaunti ng alak na nainom ng prinsipe. Hindi iyon sapat para siya himatayin. Bukod pa rito, hindi tugma sa pagkalason sa alak ang kanyang mga sintomas. Ngunit, inyong lingkod, paulit-ulit ko pong nakumpirma. Ang karamdaman ng prinsipeng apo ay bulutong. Bulutong. Ano ang sinabi mo? Patawad po, kamahalan. Tiyak pong bulutong ang kanyang karamdaman. May mga pulang pantal na ang prinsipe. Hindi bumababa ang kanyang mataas na lagnat. Walang lunas sa bulutong. Kahit wala itong lunas, gagamutin pa rin siya. Hindi na magagamot. Sasama kayong lahat sa kanyang libing. Kayo ang pinakamagaling na manggagamot sa buong dinastyang Ming. Tiyak na may paraan kayo, hindi ba? Inyong lingkod. Gagawin ko po ang aking makakaya. Yuan. Kuya. Bakit ka narito? Huwag kang matakot. Hindi pa naman siya patay. Maaari ka nang lumabas. Pinalaya na ako. Nalaman na ang buong katotohanan. Ang tungkol sa prinsipe apo. Walang kinalaman ang alak na iyon sa nangyari. Nasaktan ka ba? Masakit ba? Sinaktan ka ba nila? Ayos lang, ayos lang. Makapal ang balat at laman. Pero may isang problema. Hindi na maaaring ipagbili ang alak mo.
Nagpalabas ng kautusan ang kamahalan. Pansamantalang itinigil ang pagbebenta ng alak ng Zuixian. Kumusta ang prinsipeng apo? Sa kasamaang palad, tinamaan ng bulutong ang prinsipeng apo. Bulutong. 15 taon ng Hongwu. Pumanao si Zhu Xionging. Binigyan ako ng sistema ng kapsula ng pagpapanumbalik ng buhay. Hindi ba ito na ang pinakamagandang pagkakataong makabangon? Maililigtas ko ang prinsipeng apo. Hindi mo maiisip ang sinasabi mo. Kamahalan. Ginawa na namin ang aming makakaya. Mabilis at malubha ang paglala ng bulutong. Bata pa at mahina ang katawan ng prinsipeng apo. Tutu. Wala na kaming magawa. Kayo ang mga maharlikang manggagamot. Ganito na lang ba kayo susuko? Tunay ngang wala na kaming magagawa. Maaari na kayong lahat umalis. Papasukin ninyo ako. Kautusan ng kamahalan. Walang sinuman ang maaaring pumasok sa loob. Ano ang pakay ninyo rito? Sinasabi niyang maililigtas niya ang prinsipeng apo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kuya Di, alam kong hindi ito biro. Kung wala kang katiyakan, hindi ka sana naglakas loob na pumunta rito. Sumama ka sa akin. Ang abang lingkod na si Liuan. Nagbibigay galang sa kamahalan. Ikaw na naman. Nabalitaan ng abang lingkod na dinapuan ng bulutong ang prinsipeng apo. Mayroon akong isang pambihirang gamot. Maaaring mailigtas nito ang buhay ng prinsipeng apo. Kasuklam-suklam na kalokohan. Ang bulutong ay isang nakamamatay na karamdaman. Walang lunas dito, noon man o ngayon. Isa ka lamang na mga ngalakal. Naglakas loob ka pang magsinungaling at mag-alok ng gamot. Malinaw na ginagamit mo ito para makuha ang pabor ng kamahalan. Kung may mangyaring masama sa prinsipeng apo, kakayanin mo ba ang pananagutan? Mga mararangal na maharlikang manggagamot. Sinabi ninyong wala na kayong magagawa. Kung gayon, maaari ko bang itanong? Kung hindi gagamitin ang gamot ko, gaano pa katagal makapagtitiis ang prinsipeng apo? Isang gabi, 2 gabi, sumuko na kayo, pero ayaw ninyong hayaang sumubok ang iba. Anong uri ng gamot iyan? Isang bagay na hindi alam kung saan nagmula. Paano mo nagawang ipainom iyan sa prinsipeng apo? Kung hindi ko mailigtas ang prinsipeng apo, itinataya ng abang lingkod ang sariling buhay. Ulitin mo nga. Handang isugal ng abang lingkod ang sariling buhay. Kung hindi umepekto ang gamot, ihaharap ng abang lingkod ang sariling ulo. Nasa kamahalan ang pagpapasya sa aking kaparusahan. Ibigay sa kanya ang gamot. Kamahalan. Ang sinasabi ko. Ibigay sa kanya ang gamot. Durugin ito at ihalo sa tubig. Pagkatapos, ipainom sa kanya. Kuya. Sige, painumin na siya. Sistema o sistema. Itinaya ko na ang lahat, pati ang buhay ko. Huwag mo sana akong biguin. Sistema o sistema. Itinaya ko na ang lahat, pati ang buhay ko. Huwag mo sana akong biguin. Ang pulso. Naging matatag na ang pulso. Medyo bumaba na ang lagnat. Sayong Ying. Liuan. Magaling ka. Iniligtas mo ang apo ko. Dapat kitang gantimpalaan. Mga bantay, ihanda ang kautusan. Ipagkaloob kay Liuan ang prangkisa ng kumpanyang Kanglu bilang supplier ng palasyo. Para sa eksklusibong pagbili ng mga gamit ng palasyo. Dagdagan pa ng isang mansyon. Sa loob ng Jinling. Pumili ng desenteng lugar. Ang abang lingkod ay yumuyukod upang pasalamatan ang kagandahang loob ng kamahalan. Hindi ordinaryo ang batang ito. Anong gamot ang inihandog niya? Hindi malinaw kung saan siya nagmula. Isang iglap lang, nabuhay niyang muli ang isang tao. Ang ibig sabihin ba ng ama ay, magpadala pa ng mga bantay na nakasuot ng uniforme. Bantayan siya. Aba, ama, tungkol dito, itinatago pa rin ba natin ito kina ina? Kailangang ilihim ito. Kapag nalaman nila, nangaso kaming mag-ama at isinama si Sayong-ying. Muntik pa kaming mamatay. Babalatan nila tayo ng buhay. Napakagandang araw ngayon. Matutupad ang lahat ng ating hinihiling. Hindi ba iyan ang tauhan ng taberna ng Zuixian? Naka-brocade na siya. Umakyat na sa buhay ang batang iyon. Bakit kung umasta, akala mo kung sino? Baka ninakaw lang niya. Nakabalik na ako. Yuan. Ayos ka lang ba? Wala naman silang ginawa sa iyo, di ba? Ito. Ito ay telang brocade. Hipag. Kuya, tingnan mo. Iginawad ito ng kamahalan. Ang prangkisa ng kumpanyang Kanglu. Hindi na tayo basta nagtitinda sa gilid ng kalsada. At mayroon pa.
Binigyan din tayo ng kamahalan ng mansyon. Isang bahay sa loob ng lungsod. Hindi na natin kailangang tumira sa sirang bahay na ito. Mansyon. Tito. Ang gwapo naman ni Tito. Yuan. Wala kang ginawang krimen. Talagang wala. Kuya. Hindi lang sa wala akong ginawa. Iniligtas ko pa ang buhay ng prinsipeng apo. Halika, halika, halika. Pag-usapan natin itong mabuti. Mga Ginoo, muling nagbukas ngayon ang taberna ng Zuichian. Kayong lahat, libre ang inom sa loob ng 3 araw. Mabuti. Binabati kita. Kuya Di. Kuya Chang. Nagtataka ako. May pera at kapangyarihan ka na. Hindi ka na nagbukas ng panibagong sangay. Pero libre pa ang inom sa loob ng 3 araw. Anong klaseng negosyo iyan? May tatak ka na ng alak na handog sa palasyo. Sa tingin mo, magkukulang pa siya sa pera. Tama nga. Ang pagbibigay ng supply sa palasyo ay pangmatagalang negosyo. Ano ba naman ang halaga ng libreng alak sa loob ng 3 araw? Alam na ng buong lungsod ang serbesa ng Zuichian. Kahit sa lapi, hindi mo mabibili iyon. Matalas talaga ang isip ni Kuya Di. Ay, nga pala. Ipakikilala ko sa inyo ang isang bagong kaibigan. Siya si Prinsipe Ning Zuquan, ang aking ika-17 kapatid na lalaki. Malapit nang makumpleto ang pagtitipon ng mga magkakapatid. Ikinagagalak kitang makilala. Napakagalang ninyo, kamahalan. Halina kayo, maupo muna. Sabi ni Kuya Di, henyo ka raw sa negosyo. O isa kang dalubhasang may pambihirang kakayahan. Tingnan natin. Wala naman akong kakaiba. Sakto, narito kayong lahat. May ipakikilala akong bagong negosyo sa inyong lahat. Saan mo nakuha ang damit na iyan? Napakaganda kapag suot mo, nakamamatay sa ganda. Napakaganda, parang tanawin sa bawat anggulo. Hindi ko akalaing kahit ang may edad ng babae ay may ganitong alindog. Wow! Kumusta, mga kuya? Ang bago kong negosyo. Pumayag ba ang nakatatandang kuya ninyo? Paano mo nagawang paglaruan ng ganito ang iyong ate? Akala ko, sapat na ang pagiging mapagbiro ko. Hindi ko inakalang sa ganitong bagay. Mas malala ka pa pala sa akin. Ano ba ang iniisip mo? Marangal na negosyo ang ginagawa ko. Tara na. Dadalhin ko kayo sa isang lugar. Sa Peyan. Pagbibigyan ko kayo. Tinitiyak kong wala pa kayong nakikitang mas maganda rito. Bunso. Hindi ko akalaing kapwa ko pala kayo sa hanap buhay. Anong ibig mong sabihin sa kapwa sa hanap buhay? Marangal na bilihan ang ginagawa ko. Binibini. Napakabata mo pa. Bakit mo sinasayang ang iyong kabataan dito? Mas mabuting magpakabait ka na. Maghanap ka ng marangal na pamilya at magpakasal. Ginoo. Ilayo mo muna ang mga mata mo sa mga binti ko.
Bago ka magsalita ng ganyan. Kumakain ka ba ng ubas? Mga kuya, ito ay damit na hapit sa katawan. Mga medyas na seda ang suot sa mga binti. May kikitain ba sa negosyong ito? May kikitain. Napakalaki ng kikitain. Kapag ipinakita ang bagay na ito, mababaliw sa paghanga ang mga lalaki ng Jinling. Talagang napakaganda nito. Maganda nga ang gamit. Ngunit napakapambihira nito at maaaring ikagulat ng lahat. Kailangan natin itong pag-isipang mabuti. May punto si Kuya D. Kaya balak kong ilaan ito para lamang sa mga maharlika. At sa kanilang hanay lamang ito ibebenta. Kailangan ko ang tulong ng mga kuya sa bagay na ito. Ako na ang bahala rito. Marami akong kakilala sa hanay ng mga maharlika. Bagaman malayo ang aking kinalalagyan. May ilan din akong kakilala sa kabisera. Maaari ko silang irekomenda. Ang paglalaan nito para sa mga maharlika ay tiyak na mas ligtas. Ngunit huwag tayong humakbang ng napakalaki. Tingnan muna natin ang magiging usap-usapan. Huwag kang mag-alala, Kuya D. May plano ako. Saan ba sumulpot ang liyuan na ito? Talaga bang ipinagkaloob ng ama sa kanya ang eksklusibong karapatang magbenta ng alak na panghandog? Manugang. May isa pa akong bagay na sasabihin. Sabihin mo. Ngayong taon, ang pinakamahusay na tagapagtaguyod ng seda ng Sushaw na dapat sana nating gamitin ay naunang kinuha na ng iba. Wala nang natira kahit isa. Ano? Sinuri na namin. Si Liyuan ang umorder ng lahat. Liyuan. Ang kasuotang ito. Paano ako lalabas ng ganito at haharap sa mga tao? Ay. Kanino kayang dalaga ito? Bakit kamukha niya ang bunso kong kapatid? Kuya. Alam kong hihingi ng tulong sa iyo si Liyuan. Sabi niya, isuot ko raw ito sa salu-salo ng asawa ng prinsipe ng yan. Para maipakita ko sa kanila. Salu-salo ng asawa ng prinsipe ng yan. Ano ba ito? Ang ganda at tindig ng bunso kong kapatid. Hindi ito malilimutan ni kailanman. Tungkol sa kasuotang ito. Hindi ito kayang dalhin ng iba kundi ng isang dalagang kasing ganda mo. Ibigay mo sa akin. Ha? Saan ka pupunta? Sa tahanan ng prinsipe ng yan. Talagang lumalaki na ang mga anak na babae at umaalis sa tahanan. Bunso. Ano naman ang suot mo? At prinsesa. Ito ang bagong kasuotan ng kumpanyang Kanglu. Siya ang Liyuan na nagligtas kay Xeonging, di ba? Talagang henyo siya. Ang telang ito, at ang pagkakagupit nito, ay nagpapayat sa baywang na parang sanga ng punong willow. Paano niya nagawa ito? Napakakinis ng telang ito parang tubig. Mas pino pa sa telang na ipinagkakaloob sa palasyo. Bunso. Ano naman ang suot mo sa mga binti? Ang tawag dito ay medyas na seda. Manipis, magaan at presko kapag suot. Natatakpan pati lahat ng mansa sa mga binti. Ang kinis. Mas makinis pa sa puti ng itlog. Gusto ko nito. Magpapagawa ako ng 10 peres. Magpapagawa ako ng 20 peres ng medyas na ito. Huwag kayong mag-agawan. Bunso. Maaari ba kaming magpagawa rin ng kasuotang ito? Sabi ni Liyuan. Makalipas ang 7 araw, magkakaroon ng palabas ng damit sa bagong tahanan ng kumpanyang Kanglu. Hindi lamang mga bagong disenyo ng damit ang naroon. May mga pagkain siya mismo ang naghanda. Mga ate at hipag kung interesado kayo. Prinsipe Ning. Ilang araw na po ba kayong hindi natutulog? Bakit tila nangayayat kayo ng husto? Mga ginoo at ginang. Tingnan ninyo ito. Ang tawag dito ay medyas na seda. Hindi ba't isang piraso lang ito ng tela? Ano nang espesyal dito? Tela. Nakakita ka na ba ng telang ganito kanipis? Kakinis? At kaliwanag? Kapag isinuot mo ito, parang nawawala ang lahat ng mansa sa iyong mga binti. Mas pino pa sa puting jade ang balat tingnan. At kapag naglalakad, humahampas ang lailayan ng palda. May bahagyang lantad, bahagyang natatakpan. Talagang nakabibighani ng puso. Tutu. Talaga bang napakahiwaga nito? Sinasabi ko sa inyo. Makalipas ang 7 araw, sa pamilihang pagtitipon ng kumpanyang Kanglu, magkakaroon ng palabas ng mga kasuotan. Pupunuin iyon ng mga pinakamagagandang dalaga, na magpaparada suot ang mga kasuotang ito at medyas na seda. Pupunta ba kayo, bahala kayo. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo inimbitahan. Mahal na prinsipe. Pupunta rin ako. Nasaan ang paanyaya? Bigyan mo rin ako ng paanyaya. Ako ang unang nagtanong. Huwag magmadali, huwag magmadali. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Huwag kang magmadali. Isa para sa bawat tao. May bahagi ang lahat. Bakit ka tumatawa?
Maghapon akong naglakad para sa iyo. Halos maputol na ang mga binti ko. 53 order. Xiaomi. Nagawa mong hatakin dito ang kalahati ng mararangal na angka ng Jinling. Talagang dinala mo silang lahat dito. Walang maibigay na kapalit si Li. Kaya sumulat ako ng isang tula. Iniaalay ko ito sa binibining Xiaomi. Ikaw, marunong ka rin palang sumulat ng tula. Hindi sapat ang mamahaling kasuotan para maging marangal. Ang tunay na damdamin lamang ang nakaantig sa puso. Napakaganda at napakasigla ng anak ng pamilyang Chang. Ang ngiti niya ay katumbas ng 1,000,000 ginto. Walang hiya. Kung bibigyan ko ng isang set ang bawat asawa ng mga maharlika, baka bigyan ako ng kamahalan ng isang titulo. Ito. Ito talaga ang tahanan natin. Ituwid mo ang katawan mo. Hindi ka na basta tagabuhat ng mabibigat na kargamento. Huwag kang makahiya. Ina. Binili ito ng tiyuhin para sa akin. Marunong pa itong kumindat. Gusto mo ba, Yaya? Gusto ko. Sabi ni tiyuhin pag-aaralin pa niya ako. Ano naman? Aking asawa. Sabi ni Liuan, tuturuan daw niya akong bumasa at sumulat. Pero hindi ko man lang maisulat ng buo ang sarili kong pangalan. Mag-aral ka. Sabi ni Liuan, palaki ng palaki ang negosyo natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao sa lahat ng bagay. Matuto ka sa akin. Ako ang turuan mo. Binabati kita, malaki ang naging progreso sa pagpapakilala ng mga produkto ng kumpanya. Gantimpalang espesyal na produkto, Channel No. 5. Gantimpalang pambihirang produkto, Channel No. 5. Channel No. 5. No. 5. Channel No. 5. Pabango. Kapag itinerno sa kasuotang ito, mababalisa talaga ang mga babae ng dinastyang Ming. Ek! Halika nga! Ek! Pahiran mo ng kaunti ang iyong pulsuhan at amuyin. Ano itong bango? Ito ang lihim na sandata ng ating salon ng kasuotan. Ikaw ang mangangasiwa sa pagpapasubok nito sa mga mararangal na ginang. Huwag kang mag-alala. Ate, ako na ang bahala. Unang ingranding salon ng kasuotan ng kumpanyang Kanglu. 15 araw ng Hunyo. Malugod na inaanyayahan ang mga mararangal na angka ng Jinling. Ano ang salon ng kasuotan? Hindi ba ito ay para lang isuot ng mga babae? Lantaran silang nagpapakita sa lansangan na parang walang kahihiyan. Malaswa at sumisira sa mabuting kaugalian. Tama naman. Narinig kong si Liuan ang gumawa ng kasuotang iyon. Ang hiwa ay umaabot hanggang singit. Anong klaseng disenteng kasuotan iyan? Pero ayon sa mga alilang babae ng palasyo ng prinsipe ng yan. Kapag isinuot, marangal at napakaganda raw. Tumanggap na rin ng paanyaya ang prinsesa. Ano ba ang alam mo? Itong si Liuan ay nagmula sa mababang uri. Gumagawa siya ng kung ano-anong baluktot na kalokohan. Sa huli, sisirain niya ang mga kaugalian ng Jinling. Masyado namang walang hiya ang sinabi mo. Ganoon ba talaga kaganda? Kahit papaano, hindi ito karapat-dapat sa ating katayuan. Manugang ng kamahalan. Kumalat na ang mga chismis. Ngayon, buong lungsod ay pinag-uusapan ang kasuotang ginawa ni Liuan. Sinasabi nilang ito raw ay malaswa at halimaw na sumisira sa mabuting kaugalian. Mabuti. Liuan. Isa kang hamak na utusan. Bakit mo inaagaw ang mga bagay ko? Ipapaunawa ko sa iyo. Hindi lahat ay pwedeng makialam sa Jinling. Anong klaseng pansit ito? Malambot at madulas. Mabango pa. Napakasarap din ng paa ng manok na ito. Maanghang at malutong. Pati buto ay pwedeng kuyain hanggang maduro. Bago ang paraan ng pagluluto sa munggo na ito. Pansit na tupa sa sarsa. Bago nga ang paraan ng pagluluto sa munggo na ito. Pansit na tupa sa sarsa. Maalat, mabango, malutong. Pansit na tupa sa sarsa. Mga ginang, malugod kayong kumain. Mga ginang, malugod kayong kumain. Pansit na tupa sa sarsa. Ano pa po ang kailangan ninyo? Handa kaming tumanggap ng inyong utos anumang oras. Pansit na tupa sa sarsa. Mga ginang at binibini. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Pansit na tupa sa sarsa. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw. Kumpanyang Kanglu. Naghahatid sa lahat ng ilang bagong estilo ng kasuotang pambabae. Mangyaring masdan at pahalagahan ninyo. Magsimula na tayo. Napakaganda. Ano ang itim na medyas na iyan? Bibilhin ko ito. Kamahalan. Kamahalan ang pansit na tupa sa sarsa, kamahalan. Ito ba ang telang medyas na sinasabi ninyo? Diyos ko. Higit pa sa sinabi ng kamahalan. Ano nga ba ang sinasabi ko? Bahagyang lumilitaw at bahagyang naglalaho. Nakabibighani at nakaakit sa puso.
Puting seda. Ang puting seda na iyon. Nakita mo ba? Huwag mo akong harangan. Ito ang pabangong ginawa namin ni Liyuan. Pabangong Zuihuayan na kami mismo ang naghalo. Bawat isa sa aming kasuotang pambabae ay pinausukan ng halimuyak ng Zuihuayan. Mas mabango pa kaysa sa rosas na pabango mula sa kanlurang lupain. Napakabango. Itong pabango at ang telang medyas na iyon. Grabe. Hoy, Teniente. Maaari bang ibenta ng hiwalay ang telang medyas na iyon? Bibili ako ng 100 pares. 13 kasuotang pambabae sa entablado. Bibigyan ko rin kayo ng 10 set ng bawat isa. Para kay General Mao. Dekalidad na pabango. Marikit na kasuotan. Hindi pala karaniwan si Liyuan. Ayos na. Kakaibang pananamit. Lumalabag sa kagandahang asal. Ang babae ay dapat sumunod sa dangal ng isang asawa. Dapat alagaan ang asawa at turuan ang mga anak. Ang pagsusuot ng ganitong kasuotan ay walang ipinagkaiba sa isang patutot. Nang aakit at sumisira sa isipan ng mga tao. Sinisira ang kabutihang asal ng mga babae. Mga iskolar, ang ganitong bagay na lumalabag sa kagandahang asal at sumisira sa kaugalian ay tunay na kahihiyan sa mga mararangal na ninuno. Hindi ba kayo sang-ayon? Ang ganitong mga kasuotan ay dapat sunugin lahat, alinsunod sa mga aral ng mga mararangal na ninuno. Itong si Liyuan ng kumpanyang Kanglu ay nagtuturo at nang udyok sa mga mangmang na babae. Dapat siyang iparada sa mga lansangan upang makita ng lahat. Pribadong tahanan ito. Hindi inanyayahan ang prinsipe, ngunit kusa siyang sumugod dito sakay ng kabayo. Marahil ay hindi ito naaayon sa tuntunin. Tuntunin, Teniente. Ang pananamit ninyo ang lumalabag sa kagandahang asal. Ang tunay na lumalabag sa tuntunin ay ikaw. Prinsip. Ang pagtitipong ito ay isinagawa sa tulong ng pamilya Chiang. Ibig ninyong sabihin, lumalabag din sa kagandahang asal ang aming pamilya. Binibining Chiang. Ipinapayo kong huwag ka nang makialam sa gulong ito. Mrs. Ang ganda ng damit na ito, hindi ba? Sabi ng mga nakasuot niyan, ayos na raw. Nakita ko na ngayon. Napakahusay ng material. Marangal at elegante. Hindi ko matukoy kung saan may dumi o pagkapudpod. Narito na ang reyna. Bakit naman napadpad dito ang manugang ni Haring Zhu? Ano na ang hitsura? Tumayo kayong lahat. Hindi naman pala nakakasawa. Ako po si Liyuan, pangkaraniwang mamamayan. Yumukod sa reyna. Tumayo ka na. Naparito ako para magpasalamat. Ng karamdaman ng isang bayani. Malaki ang naitulong ng gamot mong pildoras. Mabuti na lang. Iyon ang pinakadakilang biyaya para sa isang karaniwang tao. Sino ba ang nagsabing dapat mahigpit na nakatali sa kabutihang asal ang babae? Muli, inang reyna. Tama po, pangkaraniwang mamamayan. Maaari po bang ipaliwanag ninyo sa akin? Ano ang kabutihang asal ng babae? Sino ba ang nagsabing dapat mahigpit na nakatali sa kabutihang asal ang babae? Muli, inang reyna. Tama po, pangkaraniwang mamamayan. Maaari po bang ipaliwanag ninyo sa akin? Ano ang kabutihang asal ng babae? Ang kabutihang asal ng babae ay 3 pagsunod at 4 na kabutihan. Tulungan ng asawa sa pagtuturo sa mga anak. Maging maingat at marunong sa loob ng silid. 4 na kabutihan. At alin doon ang 4 na kabutihan? Kabutihang asal, anyo, salita at kakayahan ng babae. Anyo. Ngayon, ang mga damit na ito ay napakahusay ng material. Isuot man ito, komportable na, maganda pa sa paningin. Hindi ko makita kung saan may lumabag sa kabutihang asal. Di ikaw na ang magpaliwanag. Saan ba ako naging hindi marangal? Dumagsa ka sa pribadong tahanan ng iba at sumigaw ng walang pakundangan. Anong klaseng libro ang binabasa mo? Anong aral ang natutuhan mo? Lumayas ka. Kopyahin mo ang panloob na aral ng 10,000 beses. Buitre ka ba? Manugang ng Prinsesa Anking. Tandaan ng inang reyna. Kung nasa bahay ka lang sana at maayos na nakasama si Anking. Hindi ka na sana tumatakbo rito para manggulo. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag kang araw-araw nang gugulo at nakikipag-away sa labas. Nadudungisan mo ang mukha ng maharlika. Opo. Ang itinuro po sa akin ng inang reyna ay, ako po. Naiintindihan ko na po ang mali. Magkano ang nagastos ng set na ito? Ang palagay ng inang reyna dito ay pinakamalaking swerte ng karaniwang mamamayan. Bili man o bentahan, usapang bentahan pa rin. Pinaghirapang pera ang kinikita mo. Hindi ko pwedeng sirain ang mga alituntunin mo. Ito ang perang ipambili ng damit ng inang reyna. Kuya Lee, tanggapin mo na. Ipinadala mismo ng prinsipe ng yan. Ang perang ito, obligado akong tanggapin. Inang reyna, ang boteng pabango na ito ay espesyal na timpla ni pangkaraniwang mamamayan. Ibinibigay ko po bilang alaala. Ang bango. Mas mabango pa ito kaysa sa mga insensong pampatahimik sa palasyo. Ang sipag at talino mo, may puso ka rin pala. Napagaling mo ang sakit ng isang bayani. Ayos na rin ang damit na ito ngayon. Tatandaan ng inang reyna ang kabutihan mo.
Maraming salamat po, pangkaraniwang mamamayan. Huwag ka nang sumingit, ako na ang bibili. Kuya Lee, isang peres ng medyas. Akin na ang 1,000 piraso. Matagumpay na ibinenta ang berdeng sibuyas na kasuotan ng Kanglu sa loob at labas ng palasyo. Malaki ang itinaas ng reputasyon ng tindahan ng may-ari ng bahay. At may gantimpalang matibay na bakal na panghiwa ng gulay. Kutsilyo sa gulay. Sobrang layo ng talon mo, Tongzi. Mga Ginoo, opisyal ng bukas ang kumpanyang Kanglu ngayon. 12 tindahan. Kain, inom, damit, lahat ay kumpleto. Ang tatak ng aming Kanglu. Ibig sabihin, garantisado ang kalidad. Kuya, ikaw na ang bahala sa tapayang ito ng inuman. Ikaw ang punong tagapangasiwa. Kapag may bagong dumating na utusan, ikaw ang aasikaso. Ikaw lang ang bahala sa panukod. Ako ang mamamahala sa napakalaking inumang ito. Tinuruan na kita sa loob ng 3 buwan, sapat na ang pagkakautang natin. Isingil mo na lang sa account mo. Hipag, sa opisina mo ang mga account. Lahat ng pasok at labas ng mga tindahan. Lahat ay nasa kamay mo. Huwag kang mag-alala. Kahit 1 sentimos lang, mababawi ko rin yan. Sa maliit na kapatid na ito. Bukod sa mga damit na pambabae, wala nang ibang pakikialaman sa seksyong ito. Kuya Chang, ang seksyong ito ay sa iyo. Ang pinakabenta ay instant na pansit, manok na paa at mani. Malawak ang mga koneksyon mo. Pinakamabuting ihalo ka sa mga mararangyang grupo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ako naman, kuya. Ikaw na ang bahala sa pag-aaral mo ng mabuti sa paaralan. Kapag natapos mo na ang pag-aaral, magbubukas si kuya ng pinakamalaking tindahan para sa iyo. Panlilin lang. Kuya Si, may ipapakita ako sa iyo. Kutsilyo sa gulay. Hindi lang ito basta kutsilyo sa gulay. Ito ay kutsilyong yari sa mataas na asero. Kayang hiwain ang lahat. Parang mantikilya ang pagputol sa bakal. Subukan mo, Kuya Si. Kung nasa kamay ng Hilagang Yuan ang tabak na ito, daragdag pa ng 30% ang lakas ng hukbong kabalyerya. Ang bakal na ito, saan mo ba nakuha iyan? Kuya Si, isa lang itong gamit sa kusina. Ngunit mataas na asero ito. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Akin na muna ang tabak na ito. Naku! Mukhang hindi pwedeng ibenta ang tabak na ito. Kutsilyong bakal ng Kanglu. Pumuputol ng buto na parang pumuputol ng tokwa. Nadaanan mo na ang daan, huwag palampasin. 2 tael ng pilak at 1 kutsilyo sa gulay. Pag nanakaw ba ito? Subukan ninyong hawakan. Mabilis, ayokong mawala ng pera. Ang tabak na ito. Tingnan ninyo. Matalas ang mata ninyo, Ginoo. Pakihipo po. Kutsilyo sa gulay ito. Ang tabak na ito. Ang talim ay singputi ng nyebe. Kumikinang sa lamig. Napakahusay ng pagkakagawa. Bumuo ng kutsilyo sa gulay. Sayang naman. Ang talas ng iyong espada ng tagsibol ay mabubura. Bakal ng masa. At pinutol mo pa ang espada ng tagsibol. Kung mapunta ito sa kamay ng Hilagang Yuan, isarado ang tindahan. Lahat ng tabak, walang pwedeng ibenta kahit isa. Opo. Ginoo, kami po ay lehitimong bumibili at nagbebenta. Sino ang galing sa kabilang panig? Si Liuan, si Ginoong Li. Kamag-anak po kami ng lehitimong opisyal na bandila ng imperyo. Muli na namang ang batang ito. Ano na naman kaya ito? Patron, isang matandang marangal na nakasuot ng abuhing damit. Ipinasara ng mga bantay ng palasyo ang ating tindahan. Dahil sa usapin ng mga kutsilyong pangkusina. Ititigil na talaga ang pagbebenta nito. Huli na kayo. Lumapit ka rito. Matandang Zhu. Talagang kapag kinatatakutan mo, siya pa ang dumarating. Dakpin ninyo siya para sa akin. Dalhin siya. Sandali. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Tumahimik ka. Dalhin ninyo kami. Hindi ba iyon si Patron Li ng kumpanyang Kanglu? May ginawa ka na namang kasalanan, ano? CJ. Liuan. Ikaw mismo ang sumusuot sa hukay ng apoy. Huwag mo akong sisihin kung dagdagan ko pa ang apoy. Sabihin mo sa kagawaran ng digmaan na ipinagpalit ko ang mga kagamitang bakal ng Hilagang Yuan. At ibuhos ninyo kay Liuan ang lahat ng maruming tubig. Tingnan natin kung sino pa ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Matalino at makatarungan ang kamahalan. Walang sala ang abang mamamayan na ito. Liuan. Alam mo ba kung anong krimen ang lihim na pagbebenta ng mga sandata? 100 palo. At ipatapon ng 3,000 li. Kailan ako nagbenta ng mga sandata? Kutsilyong pangkusina ito.
Liuan, akala mo ba dahil nailigtas mo si Xiaoying, ay hindi na kita mangangahas patayin? Kamahalan, nagkataon lamang na nakagawa ang abang mamamayan ng ilang di kalidad na kutsilyong pangkusina. Anong kasalanan ang nagawa ko? Tumayo ka na. Alam kong wala kang lakas ng loob na gawin iyon. Ibigay mo sa amin ang pamamaraan ng paggawa. Pag-iisipan namin kung patatawarin ka namin. Wala akong anumang formula. Pamamaraan ito na galing sa sistema. Kung nais ninyo ang kutsilyong ito, madali lamang iyon. Nais ng abang mamamayan na ang kutsilyong ito, mula ngayon, ay ilaan lamang sa pamahalaan ng Dinastyang Ming. At singilin lamang sa halaga ng puhunan. Napakabuti niyan. Ano ang mabuti roon? Hindi maaaring isang mangangalakal ang humawak ng mga kagamitang pandigma. Matalino at dakila ang kamahalan. Mababa man ang katayuan ng abang mamamayan. Tapat ang puso ko sa Dinastyang Ming. Saksi ang langit at lupa. Ang pananalita mo ay kasing asim ng mga bulok na opisyal sa korte. Sapat na. Gagawin kitang opisyal na tagasuri ng mga kagamitang pandigma, ikaw ay nasa ikawalong ranggo. Tatandaan ko po, kamahalan. Ang ganitong uri ng kutsilyo ay maaari lamang ihandog sa pamahalaan. Salamat po, kamahalan. Kung gayon, maaari na ba akong tumayo? Kamahalan. Nabunyag na ng inyong lingkod ang kaso ng lihim na kalakalan ng mga kagamitang bakal sa hangganan. Oh, ipagpatuloy mo. Ang sangkot ay ang kumpanyang Kang Lu. Liuan. Huwag kang manggulo. Wala man niya akong pagawaan. Paano ko nagawa ang lihim na kalakalan? Putang ina mo. Sino ka ba sa tingin mo? Nagkita na ba tayong dalawa? Basta ka na lamang bumubuga ng paratang. Traidor at taksil sa bayan, Liuan. Gustong-gusto kitang pugutan ng ulo, taksil na aso. Mabilis talaga akong magalit. Sapat na. Dahil dito, sinasabi mong lihim na nakipagkalakalan si Liuan. May ebidensya ka ba? Mangyaring tingnan ninyo ito. Ito ang mga kontrabandong ipinuslit mula sa hangganan. Na nakita sa mga kargamento ng mga ngalakal. Hindi hamak ang layo ng kalidad nito sa mga kutsilyong ibinebenta ng kumpanyang Kang Lu. Hindi ba iyan ang pinagugutan ng lagaring nasa kutsilyo ko? Napakawalang hiya mo. Bukod pa rito, nasamsam na ng inyong lingkod ang talaan ng mga transaksyon ni Liuan sa Hilagang Yuan. Kamahalan, pakisuri po. Ikaw. Akala mo kaya mo akong hamunin. Matandang Zhu, ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya naniniwala sa talaang iyon, hindi ba? Ibinagsak niya iyon. Hindi ba malinaw na hindi siya naniniwala? Bakit ka bumubunot ng espada? Huwag mong sabihin talagang tatagain niya ako. Ano ba talaga ang balak ni Ama? Hihi! Ipakulong lamang natin ang taong iyan. At malulutas na ang usaping ito. Ilang araw pa lamang siyang nagtatanghal ng galing. Ngunit kaya nang ibuhos sa iyo ng buong kagawaran ang lahat ng maruming tubig nito. Mabuti na ring masubok muna siya. Mga kawal, dalhin si Liuan sa malaking bilangguan ng mga bantay na nakaburda. Kamahalan, tingnan ninyong mabuti. Ako ay biktima ng maling paratang. Peke ang talaang iyan. Ang metal na piraso ay nilagari mula sa kutsilyo ko. Sige, siya sa atin ninyo. Tama na. Maaari ka nang bumaba muna. Kamahalan, tungkol sa kasong ito, napag-usapan na natin ito. Umalis ka na. Upo na po ang inyong lingkod. Ama, lalong nagiging marahas ang mga puwersa ng Hilagang Yuan. Paulit-ulit nilang nilulusob ang ating hangganan. Hindi na maiiwasan ang pakikidigma laban sa Hilagang Yuan. Diretsuhin mo na. Sa palagay ng inyong anak, magagamit natin si Liuan. Ang instant na pansit na ginagawa niya ay madaling dalhin sa martsa ng hukbo. Buhusan lamang ng kumukulong tubig at mailaman na ang sikmura. Matalas at madaling gamitin ang mga kagamitang panghiwa na inihahandog niya. Malaking tulong ang lahat ng ito sa pakikipagdigma. Ngunit ang pagkatao ng taong ito, masyadong kapansin-pansin si Liuan. At wala siyang makapangyarihang kakampi. Maliit na lamang ang hinihintay bago siya pagtaksilan. Ang hindi ko inakala, ay ganito kabilis itong mangyayari. Matagal ng palihim na iniimbestigahan ng mga bantay na nakaburda si Liuan. Ngunit wala silang nakitang anumang kahina-hinala. Hindi magtatagal at pupunta ang inyong anak sa Hilagang Hangganan upang maghanda sa digmaan. Kulang talaga ako ng isang taong maaasahan sa aking tabi. Xiaoxi, bakit sabik na sabik kang magtamo ng tagumpay at karangalan? Pakiramdam mo ba ay nilimitahan ka ng pagiging prinsipe ng yan? Walang ibang hangarin ang inyong anak. Ama, ang ika-4 na prinsipe ay buong pusong naglilingkod sa bayan. Wala siyang balak lumampas sa kanyang katungkulan. Sige na, tama na. Magsitayo kayong lahat. Gawin mong kasamang kalihim ng hukbo ang taong iyan. Sumama siya sa hukbo patungong Hilaga. Salamat po, Ama. Ama. Tungkol sa taong nasa likod ng pagbibintang kay Liuan. Matagal ko nang alam ang lahat.
Hayaan muna natin siyang magpakaabala ng ilang araw. Pagdating ng oras, wala ni isa sa kanila ang makatatakas. Magaling ang pagkakagawa mo. Tungkol sa pagkakahirang sa pamangkin mo. Bumalik ka muna at maghintay ng abiso. Salamat, Ginoong Uyang. Isumpa ka, Aoyang Lun. Sige, magpakasaya ka. Kapag sumiklab ang digmaan sa Hilaga, ikaw ang unang mamamatay. Pare, bakit hindi ka kumakain? Hindi maaari. Tungkol sa pagdala ng mga bantay na nakaburda kay Liuan. Hindi tayo pwedeng basta na lamang maghintay. Kain ka muna. May importante ba agad? Kasi panlalaban ng bantay bordado iyon. Kapag nakapasok, makakalabas pa ba? Ilang beses na ba tayong nakapasok dito, Liuan? Kailan ba tayo hindi umuuwi ng buo ang damit at ang buntot? At saka, magkaibigan kami ni Inang Reyna. Baka sakaling makadaan lang ako sandali. Nga. Ama, kainin mo ito. Hindi maganda yan, kuya. Nahuli ng bantay bordado si Liuan. Nalaman ko na. Bakit di ka pa kabahan? Kabahan sa ano? Huwag kang mag-alala. Wala siyang problema. Narinig ko na. Ang kaso niya ay iligal na pagbebenta ng mga armas militar. Paano magiging walang problema? Pahamak talaga yan. Taya tayo. Kung makalabas ang batang ito ng walang galos, ikaw na ang mamili ng kahit anong damit pambabae sa tindahan mo. Para makapagpalit din ng lasa. CJ. Huwag mo akong guluhin habang nakikinig ako ng tugtugin. Alam mo na, para sa aliw at musika. Kung buhay pa lang si ama, hindi kanya palalagpasin ng buhay. Tiate. Gunggong na to. Ganyan ka magsalita. Paglabas ko, ipapakasal kita. Para wala nang istorbo. Susubukan mo pa. Bakal na pinto, bakal na bintana, bakal na kadena. Nakakapit siya sa bakal na bintana at nakatanaw sa labas. Kay saya siguro ng buhay sa labas. Kailan kaya ako makakabalik sa aking tahanan? Nagmamayabang lang tumitiningala pa sa langit. Matandang Zhu. Nagbabalak ka na namang pumatay ng asno. Walang puso ka talaga. Ang hirap talagang kumayod sa negosyo. Magkano na ang naibigay niya sa korte? Pagdating dito, sabi lang ng bantay bordado, hulihin. Alam ko na. Matagal ng kasabihan na kapag sinamahan mo ang hari, para kang kasabay ng tigre. Sa sandaling lumipad ang ibon, naubos ang mabubuting pana. Hoy! May tao ba riyan? Binabati ko ang Panginoon ng bahay. Tapos na ang pagtatayo ng kalye Pangkalakalan. Lumitaw na sa higit 10,000 layang ang kabuang kita. Nakaandar na ang espesyal na papremyo. Ayan na. Sa wakas, nandito na. Sa pagkakataong ito, may 3 pagpipilian para sa gantimpala. Unang opsyon, pagkain, pakwan, asukal na walang butil. Ikalawang opsyon, costume ng mahiwagang dalagang salamangkera. Buong set. Ano ba tong trip na to? Mamamatay na yata ako sa inis. Ibigay kay matandang Zhu ang pakwan. Kung kakainin niya ito ng masaya, baka maligtas ako sa bitay. Hindi masama. Mas mabuti siguro kung magbihis akong dalagang salamangkera para akitin si matandang Zhu. Huwag nang mag-atubili. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang sistemang ito. Ikatlong opsyon. Kompositong pana pang kontra-atake. Sandatahan ng batikang mga ngaso. Kompositong pana pang kontra-atake. Kung tama ang alaala ko. Sa mga taong ito, balak ni matandang Zhu na lusubin ang Hilagang Yuan. Ang bagay na ito kapag ginamit ngayon. Parang dinurog na bakal. Siguradong paiiyakin ang mga mata niyang nakasimangot. Piliin ang 3. May tao po ba riyan? Pawalan din niyo ako. May mahalaga akong usaping militar. Kailangang mag-ulat sa kamahalan. Mas mabuti pang may dalang seryosong balita ka. Huwag mong gambalain ang aking malinaw na tulog. Nagtatanong po ako, kanyang kamahalan ng yan. Ikaw, matagal ka nang nagsasanay sa digmaan. Hanggang ilang li ang kaya mong paluagin ang pana mo? Gaano kalayo ang abot ng palaso mo? Sa karaniwan, sa malakas na pana, 3 li. 120 hakbang ang abot. Ang pinong pana ay nakakatalab hanggang 150 hakbang. Kanyang kamahalan na prinsipe. Maaari po ba akong magtanong ngayon? Ang mga pana at palaso na ginawa ng arsenal ng hukbo. Magkano ang gasto sa paggawa? Ang paggawa ng pana ni Zhang Liang ay tumagal ng ilang buwan. Hindi bababa sa 12 tael ang gasto sa paggawa. Mas malaki pa ang nasasayang na gasto sa mga palaso at bato. Taon-taon, halatang-halata ang gastusin ng hukbo.
Hindi nakakasapat ang pumapasok at hindi rin nakakalabas. Ano na naman iyang pinagsasasabi mo? Kalokohan, agad akong palayain. Mamaya, kailangan ko pang maagang pumasok sa korte. Nakakaistorbo ka sa aking pahinga, kanyang kamahalan. Subukan mo ang pana na ito. Kakaiba talaga ang disenyo ng panang ito. Napakanipis ng braso ng pana. Paano mo ikakabit ang pana at palaso? Easy, napakagaan nito. Baka hindi ito makalipad ng malayo. Tama. Malakas at matibay talaga si Xiaoxi. Baka kahit hilahin pa lang, masira na ito. Mukhang may talagang kakaiba sa bagay na ito. Para saan ba ang gulong na ito? Dalawa sa inyo, gusto ninyong makipagsugal sa akin. Ang panang ito ay kayang tumama hanggang 300. Hindi. Walang pong hakbang. Kung hindi totoo, agad kong isusuko ang ulo kong ito. Bata ka pa, hindi mo alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. 300 hakbang pa lang, sumuko ka na. Sinasabi mong ang panang ito ay kayang umabot ng 800 hakbang. Hindi nga maabot ng mga kanyon at baril ang ganoon kalayo. Ikaw, isang munting pana lang. Kaya mong umabot ng 800 hakbang. Kapatid Yuan, hindi pwedeng gawing biro ang bagay na ito. Lahat ng sinasabi ng alipin na ito ay totoo. Hindi lang kayang umabot ng 800 hakbang ang panang ito. Kung ibebenta ito ng alipin na ito, bawat piraso ay 5,000 lang ang halaga. Kailangang marami pa ang nais mo, prinsipe. Mas marami ang magagawa ng alipin na ito. Napakaganda naman yan. Isang bawas sa gastos ng hukbo ng korte. Bawas bigat din sa balikat ng sambayanan. Dahil ganyan kalaki ang kumpiyansa mo. Laruin natin ang isang pagtataya. May tao. Sandali. Ano ang ibig mong sabihin? Ako. Hintay ka muna. Kamahalan, pag-isipan po ninyo itong mabuti. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa pana mo? O hindi mo mapagkakatiwalaan ang aming paraan ng pagpalaso? Hindi na ako sasali. Noong kabataan ko, marunong din akong magbitbit ng pana na parang bituin sa langit. Sa hilagang kanluran ang tingin, at patamaan ang lobo sa kalangitan. Kumusta naman? Lahat ng sinasabi ng alipin na ito ay pawang totoo. 5 liang. Palayain na ninyo siya. Ay, bumalik na pala siya. May lugaw sa palayok. Bumalik ka sa tamang-tama. Mamayang hapon, pumunta ka sa timog ng lungsod. Tingnan mo ang lupa para sa bagong tindahan. Huwag mo akong laging pinapaharap bilang isang babaeng nagsusunog ng kilay at nagpapakita ng mukha. Sinubok ako ni Ginoong Pribado ngayon sa pagsusulat ng tuyong sanaysay. Kabisado ko na lahat. Hindi. Ikinulong ako sa kulungan. Hindi ba ninyo iginalang ang buhay ko? Hoy! Alam naming matigas ang ulo mo sa tadhana. Kahit ang mga bantay na nakasuot ng borda. Hindi ka nila mapipigilan. Sige na, huwag kang tulala. Maghilamos ka muna. Ang amoy ng katawan mo. Ah. Ikaw na tarantado. Muntik na akong mamatay sa takot. Ay. Ayos lang, ayos lang. Hindi ba maayos naman ako? Ako. Natatakot lang akong mawala ng mamimili ang tindahan ko ng pambabaeng damit. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Dumating ang kautusan ng kamahalan. Sa kautusan ng kamahalan, si Liuan ay inaatasang tumanggap ng utos at lumagda. Lumagda at tumanggap ng utos. Ang karaniwang mamamayang si Liuan ay nagkamit ng malaking karangalan. Dahil dito, itinalaga siya bilang ikawalong antas na opisyal ng kagawaran ng kagamitang pandigma. Inaatasang maghanda sa loob ng 15 araw. Ng 100,000 rasyon pang martsa na may tatak na kanglu. 5,000 sibat na may talim na bakal. At 1,000 pana na may kurbadong komposito. Ang hindi makatutupad sa takdang panahon o hindi pasado sa kalidad, ay parurusahan ayon sa batas militar. Nawa ay ipatupad ang batas militar ng imperyo. Ito ang kautusan. Liuan, tanggapin mo ang kautusan. 100,000 instant noodles. 5,000 sibat. 1,000 pana. Magkano kayang pilak ang kikitain ko rito? Talagang masarap sumilong sa malaking puno. Gamitin ang sistema ng mga barya. 100,000 rasyon pang martsa sa loob ng 15 araw. Kuya, ikukulong ka na naman ba? Gantimpala ba ito? Ito ay utos na parang hatol ng kamatayan. Yaman na tayo, yaman na tayo. Yaman na tayo, pinagkalooban tayo ng kamahalan ng malaking pagkakataon. May puhunan na tayo, yaman na tayo. Sa wakas, yaman na tayo. Unlad na ang kumpanyang kanglo natin.
Isang negosyante ang mamamahala sa kagawaran ng kagamitang pandigma. Mga ginoong panday, mula sa araw na ito, papalitan natin ang pangalan nito bilang base militar pang industriya ng Kanglu. Hindi ko na pakikialaman kung paano ninyo ito ginagawa noon. Mula ngayon, magkakaroon ng bagong sistema. Pagtunaw, pagpapanday, pagsusubo sa apoy at paggiling. Isang proseso lamang ang gagawin ng bawat pangkat. Bawat piyesa ay bibilangin at babayaran. Mas maraming trabaho, mas malaking kita. Bata ka pa. Ano ba ang alam mo? Ibig kong sabihin. Tingnan ninyo. Ito. Anong uri ng bakal iyan? Ang tawag dito ay bakal na mataas ang karbon. Mula ngayon, lahat ng kutsilyong gulay na tulad nito ay muling papandain bilang mga ulo ng sibat. At ang mga hawakan ng kutsilyo ay gagawing 3 o 4 na ulo ng sibat. Narito ang pilak. Magaling. Dodoblehin ko ang bayad ninyo. Bakit kayo nakatulala? Magtrabaho na kayo. Sistema, ipagpalit ang 100,000 instant noodles. Ipagpalit ang 1,000 pana na may kurbadong komposito. Natanggap. Tapos na. Mahal na prinsipe. 7 araw. 7 araw na akong hindi nakapikit. Kumpleto na ang lahat ng kagamitang pandigma. Maaari na ninyong siya sa atin. 7 araw lamang at kumpleto na. 15 araw ang itinakdang palugit. Wala pang kalahati ng panahong ginamit mo. Iyan ang sinasabi ko. Mga karaniwang tao, parang buhay na ang puhunan mo sa pagtatrabaho. Nga pala, ang mga bagong estilo ng damit sa tindahan. Kamahalan, iuwi ninyo ito at ipasubok sa imperatrice. Anong estilo? Iniulat ko sa inyo, kamahalan. Ito ay makintab na telang seda na may bordang sutlang sinulid at maliit na sinturong may palawit. Nagpagawa na po kayo ng pinahusay na bersyon yan. Talagang isa kayong tapat na lingkod, Aoyang Lun. Kamahalan. Ang tungkol doon. Ang bayad para sa mga kagamitang militar. Sa palagay ninyo, tama ba? Liyuan. Mahalagang usapin ng hukbo at ng bayan. Paano kung magagawang unahin ang pakinabang? Ngunit alam ni Ama ang iyong paghihirap. Naglaan siya ng 10,000 pilak bilang paunang bayad. Matandang Zhu, talagang kahanga-hanga ka. Talagang mahusay kang magbilang ng bawat sentimo. CJ, tanggap ko ang puhunan para sa proyektong ito. Para sa pagtatanggol ng ating dinastyang Ming, magdagdag tayo ng lakas. Itatala ko muna ang utang na loob na ito sa iyo. Kapag natapos ang digmaan, itataas ko ang iyong ranggo. Ayos lang. Kapag walang bayad, ako na ang bahala. Nasa kamay ko ang sistema. May suporta ng korte. Sa wakas, maisusulong ko na ang imperyo ng negosyo ko sa Jinling. Ang sarap, ang anghang nito, 3 palayo. Nakagigising at nakapapalinaw ng isip. Isa pang mangkok. May bagong dating na pabango para sa mga lalaki, 3 palayo. 100 bote lamang. Kung sino ang mauna, siya ang makakakuha. Bigyan ninyo ako ng 3 bote. Bakit kalahating araw akong pumila? Mas mahilig pa sa pagpapabango at pagpapakitang gilas ang lalaking ito kaysa sa atin. 1 barya, 1 pusporo. 3 barya, tissue. 5 barya, kwaderno. 6 na barya, ballpen. Kung sino ang mauna, siya ang makakakuha. Simula ngayong araw, magdeposito ng 10,000 pilak at magiging miyembro kayo. 70% ng lahat ng bilihin. Mag-ipon ng puntos sa bawat pagbili. Kapag napuno ang puntos, maaari itong ipalit sa limitadong pabangong panubo. Patron, ano ba ang mga puntong ito? Sa bawat 10 lay ang na ginagastos, 1 puntos ang makukuha. 10 puntos ang katumbas ng isang bagay. Naiintindihan mo na, di ba? Mayroon ding promo, sa bawat 1 kahon ng instant na pansit, may kasamang 2 bote ng alak na Zuixian. Bumili ng 1 kasuotang watawat at mailibreng bote ng pabangong Zui Huayan. Hindi ito ibinebenta ng hiwalay. Patron, hindi ba iyan sa pilitang pagbili at pagbebenta? Ang tawag dyan ay pagbebentang nakabundle. Kung gusto nilang bumili ng pansit, kailangan nilang isabay ang alak. Kung gusto nilang bumili ng kasuotang watawat, kailangan nilang subukan ang pabango. Habang patuloy silang bumibili, hindi na nila ito matitiis na wala. Bakit hindi ako pinapapasok? Hindi ba sabi ninyo, tinatanggap ninyo ang mahihirap? Mahirap din ako. Hindi ko alam kung mahirap ka o hindi. Alam kong marumi ang mga gawain mo. Lumayas ka. May pera at may magandang pangalan. Totoo nga, pati kasiyahan ay kailangan mong paghirapan. Ang susunod na hakbang ay humanap ng paraan para mailabas ang pera. Gaya ng nabanggit sa nakaraang tala. Ang Kanglu na si Liyuan. Noon ay isang walang kwentang salot.
Dahil lamang sa pagkakautang niya ng 50 lei ang napilak sa sugalan. Muntik nang malugi ang pamilya at mawala ng buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na ang taong ito ay magiging parang dragon na sumisisid mula sa kailaliman. Biglang nagising ang kanyang diwa. Sa tulong ng isang banga ng alak na Zuixian. Naantig niya ang buong Jinling. Samantala, sa lugar ng pangangaso, nagsidatingan ang lahat ng tanyag na tao. Sa isang banga ng masarap na alak, pinahanga ni Liu An ang emperador. Personal na sumulat ang emperador ng 2 salitang parangal sa alak. Higit pa rito, tinamaan ng bulutong ang apo ng emperador na si Zhou Xiongyin. Nakasabit sa isang hibla ang kanyang buhay. Walang magawa ang lahat ng manggagamot ng palasyo. Buong tapang na inialay ni Liu An ang kapsula ng pagpapanumbalik ng buhay. Literal niyang inagaw ang isang buhay mula sa kamay ng hari ng kamatayan. Talagang matigas ang kapalaran ni Liu An. Hindi lang matigas ang kapalaran niya. Iyon ay katapatan at kabutihan. Kaunti na lang, ituturing na nila kayong isang banal. Ibig sabihin, malinaw ang paningin ng madla. Hindi ko na maitago ang aking kagalingan. Tumulong sa mga naghihirap. Magtayo ng ampunan para sa mga ulila. Kukupin ang mga ulila at balo. Ang kanyang pusong matapat at matapang. Saksi ang langit at lupa. Mabuti. Mabuti at makatarungan si Ginoong Li. Pagpalain kayo, Ginoong Li. Naririnig mo ba, buong lungsod ang pumupuri sa iyo. Tama lang ang papuri nila. Panahon na para lumabas tayo at magpakitang gilas. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Magaling ang pagkakasabi mo. Ang lahat ng tea house at tindahan ng alak sa Jinling ay ipasulat sa pangalan ko, si Liu An ng kumpanyang Kanglu. Ako, si Ginoong Li ang sasagot sa lahat ng bayarin. Liu An, akala mo ba, mabibili mo ang puso ng mga tao sa paghahagis ng kaunting maruming pera? Gusto kong makita kung hanggang kailan tatagal ang munting kayamanang iyan. May problema kayong mga manugang. Naligaw ang mga kabayo ng pangkat nating patungo sa hangganan. Ano naman ang malaking bagay doon? Pumunta ka at magdala rito ng ilang tauhan. Hahanap ako ng paraan para mabawi ang dangal natin. Sige, amo. Amo, sabik na ako sa iyo. May natira pa bang magandang dalaga para sa akin ngayong gabi? May iniutos si General Chang. Paano namin magagawang hindi maglaan ng isa? Ngunit darating din ngayong gabi ang inyong ama. Alam ninyo naman, hindi ba? Ang aking biyanan. Ano ang pakay niya rito? Ako ang nag-anyaya kay General Feng. Sa kampanya laban sa Hilagang Yuan, lahat tayo ay susunod sa kanyang pamumuno. Ika-4 na kuya. Hindi ba pribadong salo-salo lamang ito? Kuya Chang, ganoon pala kasama ang ugali ng biyanan mo. Tumahimik ka, batang paslit. Tama na ang pagtatalo. Ngayong araw, nagtitipon tayo upang magbigay salo sa mga lalaban sa Hilagang Yuan. Mabibilang na lamang ang mga araw na magkakasama tayo. Hindi ba iyan si Li, ang hepe ng kagawaran, na kagagaling lang sa bilangguan? Ano? Hindi ka ba nabusog sa pagkain sa bilangguan? Ginoong mga ngabayo, napakabilis talaga ng balita sa iyo. Bakit, buhay pa pala ako nang makalabas? Mukhang bigo kayo. Ikaw na hangal, ikaw pa mismo ang lumapit sa pintuan ko. Kaya huwag mo akong sisihin kung pabagsakin ko ang mesa. Balita ko, kayo ang pinakamayamang tao sa Jinling. Bihira ang ganitong pagkakataon. Kaming mga iskolar ay nagtipon upang bumigkas ng tula at gumawa ng mga tugma. Kung hindi kayo mandidiri, maupo kayo, maupo. Ito si Chen Wenzhao, ang talentadong iskolar mula sa Suzhou. Siya ang pinuno ng samahan ng tula ng Jiangnan. Kilala siya sa talas ng dila. Bumigkas ng tula at gumawa ng mga tugma. Bigyan mo naman ako ng puntos. Napakabukas palad ninyo, Ginoong Chen. Ang paggalang ay walang saysay kung hindi susunod sa utos. Marunong palang bumigkas ng tula ang batang si ika-4 na kuya. Paano ko hindi paniniwalaan iyon? Tingnan natin. Nagkataon namang may isang pintarito. Bakit hindi kayo bumuo ng isang tula ng biglaan? Ipakita ninyo sa amin ang inyong galing. Napakaganda ng pagkakapinta. Nag-iisang bangka, nag-iisang mangingisda. Taglay nito ang anyo ng isang ermitanyo. Sige, susubukan ko. Isang salakot, isang balabal na kawayan, isang munting bangka. Isang dipang sinulid na seda, isang pulgadang kawil. Isang awit na marikit, isang sisidlang alak. Nag-iisang mangingisda sa ilog sa Taglagas. Hindi lang iyan ang kayang gawin. Napakalalim ng kaisipan. Napakarangal ng tindig. Mataas na uri rin ang pagiging kasapi ng Hanlin Academy. Hindi ko akalaing ganoon pala kayo kagaling. Paumanhin sa aking kawalang galang. Sa totoo lang, napaka-relax ng matandang pintor sa larawan. Hindi tulad ng ilang taong nakaupo sa gitna ng karangyaan. Kinakalawang na ang puso nila noon pa man. Ang tungkulin ng tagapamahala ng kagamitang pandigma ay hindi matatapos sa pagbigkas ng ilang tula. Dumating na si General Feng. Dumating na si General Lan. General Feng, General Lan. Halina, maupo kayo. Biyan ng kamahalan, narito na kayo. Kuya Di, iligtas mo ako. General Feng, kay tagal nating hindi nagkita. Ikaw ba ang Liu An na nagtitinda ng alak? Ikaw ang itinalaga ng kamahalan bilang tagapamahala ng kagamitang pandigma. Ako po ang inyong nakababatang lingkod. Matagal ko nang naririnig ang katanyagan ni General Feng. Wala akong pakialam kung pandigma ang gamit mo. Ang kagamitang pandigma ay hindi negosyong pagkakakitaan mo.
Kapag naantala ang suplay ng hukbong susugod sa Hilagang Yuan, pugutan man kita ng ulo, hindi kita kaawaan. Ang itinuturo ni General Feng ay, na ang buhay ko ang panagot dito. Dapat nasa oras, kumpleto at dekalidad ang lahat. May ilang bagay na hindi alam ni General Feng. Patok na patok ngayon ang tenyenteng si Li. Araw-araw ay kumikita ng malaki. Ngayon, siya pa ang namamahala sa kagamitang pandigma. Talaga namang. Sige na, Aoyang Lun. Sa harap ng lahat, sinusubukan mo pa akong maliitin. General Feng, ipinatawag ko kayo ngayon upang pag-usapan ang paglalaan ng pagkain at damo para sa kampo sa unahan ng hukbong susugod. Masyadong matalas ang mga mata ni Lan Yu. Hindi siya madaling malinlang. Kailangang ilabas natin ang tunay na alas. General Feng, General Lan. Maglakas loob akong ipakita sa inyo ang ilang bagay. Matapang ang alak na ito pero hindi nakatutuyo ng lalamunan. Napakalamig sa hilagang hangganan. Pwedeng uminom ng isang tasa ang mga kawal bago matulog. Para uminit ang katawan at maitaboy ang lamig. Hindi masama ang produktong ito. Narinig kong pati kagamitang pandigma ay ipagkakaloob mo sa hukbo. Kung pagsasama-samahin ang mahahabang sibat, pana at busog, magkano lahat iyon? Presyo ng puhunan para sa suplay ng hukuman. Sa kabuuan, 1,500 pilak. 10,000 pilak. Ano ang kikitain mo? Ang pagsalakay sa Hilagang Yuan ay digmaan para sa bayan. Bagamat nagmula ako sa hanay ng mga mangangalakal, alam ko pa rin ang pagkakaiba ng mahalaga at walang saysay. Ikaw na batang ito. Aaminin ko na, kahanga-hanga ka. Prinsipe Konsorte, ang kopang ito ngayong gabi ay para sa iyo. Salamat sa mga pakana mong itinuro sa akin. Marami akong natutuhan. Pero ngayong gabi, lilinawin ko rin sa iyo na wala kang bahagi sa mga negosyo sa Jinling. Napakawalang hiya mo. Ikaw, paano ka magkakaroon ng ganoon? Alam ko nang hindi ka matino simula pa noon. Nangahas ka pang magpadala ng mga tao para magpuslit sa hangganan. Ikaw pala. Ikaw ang dumukot sa mga tauhan ko. Pero makatitiyak kayo. Pagbibigyan ko kayo alang-alang sa inyong dangal. Mananatili muna rito ang bagay na ito sa akin. Hindi muna ito dapat makita ng iba. Mag-ingat kayo sa pag-uwi, Prinsipe Konsorte. Bumalik kayo sa aking taberna at bibigyan ko kayo ng diskwento. Talagang kapaki-pakinabang si Liyuan. 7 araw para makumpleto ang mga suplay ng hukbo. 6 na araw para maihanda ang mga katibayan laban kay Aoyang Lun. Henyo talaga. Ilset. Talagang may utak sa pagnenegosyo. Araw-araw nang gumagamit ng mga panakip sa mukha ng kumpanyang Kanglu ang nanay mo. Naku po, ipapadala ko siya sa Hilaga para matuto at masubo. Hindi nga ba siya ang anak natin? Pagbalik niya, bibigyan siya ng marangal na titulo. Hindi pa rin siya sumusuko sa atin. Liyuan, tanggapin mo ang kautusan. Itinalaga ka ng tanggapan ng kagamitang militar bilang kasamang kalihim ng hukbo. Sumama ka kay Prinsipe Zhu di patungong Hilaga at maglingkod sa hukbo. Umalis ka agad. Huwag itong ipagpaliban. Ito ang kautusan ng kamahalan. Liyuan, tanggapin mo ang kautusan. Talagang hindi nagpapahinga kahit saglit si Matandang Zhu. Hindi ako aalis at urong. Ate, kautusan ng kamahalan ito. Hindi ako maaaring tumanggi. Hintayin mo ako. Ihahanda ko ang iyong mga gamit. Napakalamig sa Hilaga. Magdala ka ng makapal na balabal. Madaling magkasugat sa lamig ang mga paa mo. Magdala ka rin ng 2 pares ng sapatos na may balahibo. Kuya, saan ka pupunta? Akin na ito, tiyuhin. Hindi ba ito ang anting-anting na ibinigay sa iyo ng iyong ina? Isuot mo ito, tiyuhin. Kapag suot ito ni tiyuhin, magiging ligtas siya. Isuot mo ito, tiyuhin. Bumalik kang ligtas at ibabalik ko ito sa iyo. Ilahin mo ang kawit. Naghanap ako ng mga kasama. Nagpadala ako ng mga tauhan para samahan at protektahan ka patungong Hilaga. Pupunta ka sa larangan ng digmaan. Hindi sa perya. Kulang pa ng 4 na lalaki. Hahanap pa ako ng mga tauhan mula sa pamilya Zhang. 2 makakapal na balabal. 3 pares ng sapatos na may balahibo. 4 na palit ng damit. At mga pagkaing tuyo. Ate, sasama ako sa hukbo. Hindi ako lilipat ng bahay. Tumahimik ka. Ilagay mo na. Hawakan mo. Narito ang hinihingi mo. Ang manok mula sa templong umiiyak na tandang sa labas ng lungsod. Pumunta ako roon bago pa sumikat ang araw. Pumila ako ng 1 oras. Kailan ka aalis? Pinag-uutos sa akin ng kamahalan na tumungo agad sa Hilaga. Maya-maya, pupunta ako sa labas ng lungsod para makipagkita kay Kuya Di. Pagbalik mo, sasalubungin kita sa tarangkahan ng lungsod. Huwag kang tatakbo kung saan-saan, maliwanag. Pagbalik ko, may sorpresa ako para sa iyo. Huwag kang masusugatan. Sinusubok ba ako ni Matandang Zhu? Gusto ba niyang magbago ako bilang isang negosyante? Wala akong magagawa kundi sumabak kahit nanginginig ang tuhod. Ting, may natukoy na bagong sangay ng negosyo. Magsisimula na ito. Ipinagkakaloob ang natatanging produkto, motorsiklo. Sist! Astig mo, kuya. Anong klaseng bagay iyan? Kabayo bang gawa sa bakal? Sinakyan ito ni Li Wenshu. Wala man lang itong syahan. Anong bagong palabas na naman iyan? Kuya, ang tawag dito ay motorsiklo. Hindi kumakain ng damo at hindi umiinom ng tubig.
Kayang tumakbo ng 300 li bawat araw at hindi ito nagyayabang. Sakay ka nga at ipakita mo sa akin. Kamangha-mangha. Kusang tumatakbo ang bakal na kabayong ito. Saan mo ito nakuha? Nagkataon lang, Kuya Di. Mabilis ang bagay na ito. Sa hinaharap, mas madali nang magpadala ng liham at kautusan kaysa sumakay ng kabayo. Huwag nang maglikot, umalis na tayo. Bunso, pwede ko bang ikutin ang bakal na kabayo? Kuya Chang, sa laki ng katawan mo, baka pumutok ang gulong. Ano namang masama sa pangangatawan ko? Matipuno lang ako. Hindi na kailangang hipan ang sulo mo. Sindihan mo lang. Ang tawag dito ay pusporo. Kiskisin mo lang at sisindi na. Kahit malakas ang hangin, hindi ito mamamatay. Napaka-praktikal nito, Liwensyo. Magkano ang bentahan nito? Hindi ko ibebenta. Ibibigay ko sa inyo. Magpakagaling kayo sa pakikipaglaban. Pagbalik ninyo, may mas magaganda pa kayong matatanggap. Sa paglalakbay na ito, makakakain tayo ng instant noodles. At makaiinom ng alak mula sa taberna ng Zuixian. May mga paulit-ulit na pana at tripling bakal pa tayong masasandalan. Maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang, ako, si General Lan Yu, ay hindi pa nakipaglaban ng ganito kaginhawa. Bihira talagang pumuri si General Lan. Iyan ang bunso kong kapatid. Sino ba siya? General Feng. Bakit napakalaki ng kaguluhan? May nagpalit ng mga armas at supply natin. 3,000 dulo ng sibat ang may balat na bakal pero putik ang laman. Sa isang tusok lang, nababaluktot na. Maayos pa ang mga iyon ng ilabas sa imbakan. Malamang ay pinalitan habang nasa daan. Ang taong kayang magpalit ng 3,000 sibat ay hindi basta-bastang tao. Ang pinakamahalaga ngayon ay punan ang kakulangan. Malamang si Ouyang Luna naman ang may kagagawan. Kailangan nating makaisip agad ng paraan. Itali ang mga kutsilyo sa mga katawan ng sibat. Gawin nating mga sable pang kabayo. Bibigyan kita ng isang gabi, General. Gagawin ko ang buong makakaya ko para mapunan ito. Paano mo pupunan ang kakulangan? Malapit lang siguro rito ang pangkat ng kalakal ng kuya ko. Baka pwedeng gamitin ang mga kutsilyo para sa katawan ng sibat. Gawin natin silang mga sable pang kabayo. Mga kutsilyo sa larangan ng digmaan. Akala mo ba manok ang kakatayin mo? General Lan, huwag mong maliitin ang mga kutsilyo ng bunso kong kapatid. Isang gabi lang. Hindi ito matatapos bago magbukang liwayway. Parurusahan tayo ayon sa batas militar. Tiyus Hang, ipinagkatiwala ka ng kuya ko na alagaan ako. May mahalagang kailangan akong asikasuhin ngayong gabi. Kailangan ko ang tulong mo. Hay, magsalita ka, Ginoo. May dalawang bagay. Una, ngayong gabi, gagawin nating mga sable pang kabayo ang lahat ng kutsilyong ito. Itali ang mga ito sa katawan ng sibat. Higpitan ng todo ang kawad na bakal. Ibabad sa tubig ang lubid na katad at higpitan. Dapat matapos ang lahat bago magbukang liwayway. Opo. Ikalawa, pagbukang liwayway. Dalhin mo ang tanda ko pabalik sa kabisera. Pumunta ka sa pandayan ng mga armas at ipagawa sa kanila agad ang panibagong batch ng mahahabang sibat. Kapag handa na, humanap ng mapagkakatiwala ang tao at ipadala ang mga iyon sa hilagang hangganan. Naunawaan ko ang utos ninyo, Ginoo. Tinitiyak naming matatapos ito. Higpitan ng todo ang kawad na bakal. Ibabad muna sa tubig ang lubid na katad bago higpitan. Tiyus Hang, maraming salamat sa tulong mo. Mas mabilis kang makakabalik sa kabisera, mas mabuti. Opo, Ginoo. Mag-iimpake na ako at aalis agad. Mga kutsilyong binago. Opo. Pansamantala, pagkakasyahin muna natin ang mga ito. Kailangan pa nating maghintay para sa mga bagong mahabang sibat. Tungkol naman dito, itatala ko ito bilang isang malaking karangalan para sa iyo. Sana naman ay wala nang ibang aberyang mangyari. Hay, napakahirap talaga ng buhay. Lahat tayo ay isinilang ng ama at ina. Talagang hindi naging madali. Kapag humarap ka na sa larangan ng digmaan, isa ka ng kawal. At ang kawal ay kailangang matatag. Kuya Di, bakal ba ang katawan mo? Isa kang negosyanteng puro kita ang iniisip. Pero gumagawa ka pa rin ng ganitong bagay. Hindi ko kayang makita ang ibang nagdurusa. Kung hindi mo kayang makita akong nagdurusa, bakit hindi mo ako binigyan ng diskwento? Ang ama mo ay isang anak ng prinsipe ng nagtatag na bansa. Ano ba ang dinanas mo? Nandito ako para makiusap sa matanda para makihalo sa buhay. Ano bang alam mo? Alam ko naman. Matamis at maanghang na lambot na may karne ng tupa. Dali-dali. Karne ng tupa na may matamis at maanghang na lambot.
Dali-dali. Isang mangkok na pansit at isang lagok na alak. Isang tao, isang bato, isang mangkok na pansit at isang lagok na alak karne ng tupa na may matamis at maanghang na lambot. Bawat tao isang mangkok ng pansit at isang lagok ng alak. Habang mainit pa. Salamat. Uminit na rin ang loob ni Liwencio. Uminom ka para mahimbing ang tulog mo. Kapag may gulo, kailangan pa rin kayo. CJ, ang lamig ngayong araw. Mabilis na tayong bumalik. Ang daldal mo. Hindi nakapagtataka na ang pangalan mo sa henerasyong ito ay mababa ang dating. Liuan, naipadala ko na sa iyo ang mahaba mong sibat. May mga koton na damit at kumot pa. Sinamahan ko ang iyong pangkat para lusubin ang kalsada. Ang koton na damit at kumot ay sapat para sa buong hukbo. Ang mahal kong kapatid na babae sa ginto. Malayo ka pang bumiyahe para maghatid ng paninda. Ayoko na sa buhay. Pumayat ka rin. Huwag mo akong harangan. Kalmado lang, Lao Chang. Ikaw ang lasa. Ang matitira. Sobrang dami mong nilundag. Gusto kong matalo si Ju. Itaguyod ang tambol. Sumugod. Patayin. Mga asong Ming. Pabagsakin mo ang kabayo. Sumuko at mabubuhay ka. Ginoo, halos mapatay na niya ako sa sobrang sakit. Pero hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Binabati ko ang tagapagmana ng trono. Ang imperyong pangkalakalan ng Jinling ay nasa rurok na ng pag-unlad. Ang kadena ng kumpanyang Kanglu ay sumaklaw na sa buong Jinling. Ang kabuang kita ay lumampas na sa higit 100,000 tael na pila. May gantimpalang espesyal na panlalaban na kasuotan. Umiyak si Wusi sa panginginig ng granadang kamay. Ako si Liuan, mangangalakal ng dakilang Ming. Sa araw na ito, isinusumpa kong papatayin ang aso ni Yuan. Takbo, takbo. Wasakin ninyong lahat. Si Thunder God ay si Thunder God nga. Bumaba na sa lupa ang siyam na langit na Thunder God. Parusa ng langit. Takbo, takbo. Nasaan si Liuan? Walang nakita. Hinanap ko na ang buong paligid. Yano ang prinsipe ng yan. Nagpalabas na si General Feng ng utos na umurong ang hukbo at bumalik sa kampo. Bago dumilim, kailangan ng umatras. Mauna na kayo. Hindi pa lubusang nalilinis ang labanan. Maaaring may mga natirang tropa ng Hilagang Yuan na nagkukubli. Hindi pa bumabalik ang kapatid ko. Kailangang buhay siyang maiuwi para mabigyan ako ng paliwanag sa kapatid kong babae. Hayun!
Liuan. Liuan. Magising ka. Buhay pa. Hindi nagagalaw ang hayop na ito. Kung hindi na makalakad, huwag ka nang sumakay. Pasanin mo siya. Ako ang bubukas ng daan sa unahan. Talagang mabigat. Liuan, ikaw na. Kumain ka ng kaunti. Lao Chang. Isa dalawa, ganyan na nga ang asal. Hintayin mo pag nagising ka. Ang alak na ito, ikaw ang taya. Chang, ikaw rin, pakiusap. Tawagin mo akong ika-4 na kuya. Hindi ko kayo pababayaan. Bilisan ninyo, iligtas siya. Bilis, tawagin ang manggagamot ng hukbo. Liuan, tagasulat ng prinsipe ng yan. Gamit ang mga sariling gawang baril. Tinakot at nilupig ang mga piling kawal ng Hilagang Yuan. Bumagsak ang moral ng hukbo ng Hilagang Yuan. Tinawag siyang Diyos ng kulog ng Siyam na kalangitan. Sa labanang ito, nahuli ang 3 miyembro ng angkan ng hari ng Hilagang Yuan. Nabihag din ang di mabilang na mga baka, tupa at suplay. Malaking tagumpay sa kampanya sa Hilaga. Binigay ng mga kawal ang kanilang buong buhay. Nabalitaan naming may nagpuslit ng bakal sa Hilagang Yuan. At nagnakaw pa ng mga sandata ng hukbo. Tungkol sa bagay na ito. Alam mo ba? Mabuting manugang. Inyong lingkod. Walang alam ang inyong lingkod. Tapat naman ang mga tauhan mo. Pero may mga bagay na hindi kayang ilabas kahit ng mga bantay na nakaitim. 3,000 baril mula sa tanggapan ng mga sandata. Maayos ang mga ito nang ilabas sa bodega. Pagdating sa hilagang hangganan, balot na bakal na may pusang putik na ang mga ito. Sabihin mo, sino ang gumawa nito? Inyong lingkod. Walang alam. Natuklasan din ng mga bantay na nakaitim, na may nagpapadala ng mga lihim na balita sa Hilagang Yuan. Nakasulat dito, ang mga ruta ng pagmamartsa at mga kampo ng hukbo ng Ming. Ang lahat ng ito. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Nais kong marinig ang iyong palagay. Kamahalan, kinikilala ng inyong lingkod ang kanyang kasalanan. Inyong lingkod ang gumawa nito. Kamahalan, alang-alang sa pagiging inyong manugang. Patawarin ninyo ang buhay ng inyong lingkod. Ngayon ay alam mo nang nagkamali ka. Bakit ngayon ka lang nagsisisi? Huli na. Hindi ninyo ako maaaring patayin. Ako ay inyong manugang. Anking ang inyong anak na babae. Kapag pinatay ninyo ako, mananatili siyang balo habang buhay. Ano? Biglang inatake ng matinding karamdaman ang manugang at namatay. Kalagka rin siya palabas at ilibing. Malaking tagumpay sa kampanya sa Hilaga. Ipinagmamalaki ko ang aking mga kawal. Halika, ipahayag ang aking kautusan. Gantimpalaan ang mga kawal na nagtagumpay sa kampanya sa Hilaga. Ipagkakaloob ko ang pangkalahatang amnestya sa buong lupain. 3 araw na handaan sa buong Jinling. Nasaan ang tao? Nakikita mo ba? Huwag kang gumalaw. Hindi ko makita ng malinaw. Xiaomi, nakikita mo ba? Bumalik na si Yuan kasama si Xiaomi. Tio. Ayos lang ako. Walang nawawalang braso o binti. Mabuti at nakabalik kayo. Itong kataas-taasang Diyos ng kulog ng Siyam na kalangitan. Ano ba talaga ang bagay na iyon? Kumakalat na rin ang mga alamat tungkol dito sa hukbo. Kamahalan. Mga kawal lamang ang nagkakalat ng kwento. Gumamit lamang ang inyong lingkod ng ilang sariling gawang baril. Sa susunod, ibigay mo sa akin ang formula. Liuan. Iginagawad ko sa iyo ang titulong kumpanyang Kanglu. Mamanahin ito ng 3 salinlahi. Salamat sa inyong dakilang biyaya, kamahalan. May isa pa akong ipagkakaloob. Ipagkakaloob ko sa iyo ang pagpapakasal kay Xiaomi ng Angkan Chang. Ang kagawaran ng mga seremonya ang pipili ng araw at magsasaayos ng kasal. Karaniwang mamamayan lamang ang inyong lingkod. Inyong lingkod. Tumayo ka, emperador. Bumangon ka. Huwag ka nang lumuhod. Pagbati. Salamat, prinsipe. Kang Lu. Pamana sa 3 salinlahi. Ipinagkaloob na kasal. Kaisa-isang anak. Kukuha na ako ng asawa. Umalis na siya. Halos putulin ko na ang makipot na daan niya. Ang batang ito may utang na loob sa atin. Si Bunso rin ang laging panauhin ng bahay. Hindi pwedeng padalos-dalos ang bagay na ito. Natural lang iyon. Kapag dumating ang oras, magpapakasal na kayo. Kailangan din naming maghandog ng kaunting porma. Sabi ng manugang mo. Napakaganda ng dilag na ito. Yukod sa langit at lupa.
Ikalawang yukod sa mga magulang. CJ, Yuan. Mula ngayon, may sariling pamilya ka na. Kaya dapat marunong ka nang magpigil. Hindi pwedeng basta padalos-dalos. Ama, ina, nagkapamilya na kami ni Yuan. Bilang kuya niya, sa wakas, nagawa ko na ang tungkulin ko. Kuya, natupad ko na rin ang tungkulin ko. Kuya, bakit ka umiiyak? Ano ba ang pinagsasabi mo? Sino ang umiiyak? Malakas ang hangin. Pagyuko ng mag-asawa. Bunso. Pasensya na po, ama at ina. Hindi ko kayo naalagaan ng mabuti. Kung may mga hasman na umapi sa iyo mula ngayon, sabihin mo lang sa kuya mo. Bubugbugin ko ang binti niya. Kuya, hindi siya mangangahas. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung aapihin ko siya, ako mismo ang maghahagis ng binti ko sa inyo. Gonggong. Dumating na ang emperador. Dumating na ang emperatrice. Ang abang lingkod na si Liyuan. Sugong sumalubong sa emperador. Emperatrice. Magsitayo kayo. Hindi ako narito para sa pagsalang sa hukuman ngayon. Naparito ako para uminom at magsaya. Mabuting binibini. Mas gumanda ka pa kaysa noong huli kitang makita. Ito ang bigay ko sa iyo. Para maginhawa ang araw mo. Idinagdag mismo ng aking palasyo. Salamat, Emperador. Salamat, Emperatrice. Chang Xiaomi. Pumapayag ka bang maging asawa ko? Maghihirap man o yayaman. Malusog man o may sakit. Maganda man o pangit ang kalagayan. Hindi kita iiwan kailanman. Habang buhay tayong magkasama. Matagal ko nang ang nasabi iyan. Ngayon ka lang nagtanong. Pumapayag ako. Maghihirap man o yayaman. Malusog man o may sakit. Maganda man o pangit ang kalagayan. Susunod lang ako sa iyo, Chang Xiaomi. Isuot mo na. Ang batang ito, marunong na sa gawain. Ako ang ehemplo ng uso noon. Noon, pati hawak kamay hindi ka marunong.